Nagsimula ang series sa isang bahagi ng Tokyo kung saan inaasahan ng mga residente ang isang normal at mapayapang umaga, ngunit biglang nabalot ng takot ang paligid ng isang misteryosong pagliyab ang sumunog sa kaluluwa ng isang mamamayan. Makikita ang bida nating si Shinra na handa ng kalabanin ng isang infernal, subalit dumating na ang Special Fire Force at inutusang tumabi ang lahat ng sibilyan kabilang siya. Nagsimula si Sister Iris ng panalangin para sa biktimang kaluluwa, at gamit ang fire extinguisher ay naaga nila ang atensyon ng infernal. Sa pag-atake nito ay nagawang maapula ng isang kasamahan nila ang paparating na apoy, at ang kapitan naman nila ang tumapos sa halimaw. Ngunit napansin ni Shinra ang pabagsak na speaker. Bago pa ito bumagsak ay ginamit ni Shinra ang mga apoy sa kanyang mga paa upang mabilis na maligtas si Sister Iris. Dahil dito nagpakilala si Shinra bilang pinakabagong miyembro ng Special Fire Force Company 8, kaya naman inimbitahan siya ng kapitan na magtungo sa istasyon, at nagulat si Shinra na sa isang lumang simbahan ang kanilang opisina. Nang si Shinra ay pinatuloy, binigyan agad siya ng uniforme at doon niya nakilala si Captain Obi at si Lieutenant Hinawa, subalit napukaw ang atensyon ni Obi dahil sa malangiting aso ni Shinra sa kanyang profile resume. Ipinaliwanag ni Shinra na may ugali siyang ngumiti kapag siya ay nakakaramdam ng nerbiyos, kaya naman upang malaman ito kung totoo, tinignan ni Obi ito ng malapitan at nagtagumpay siyang pangitiin si Shinra. Gayunpaman sinabi ni Shinra na sumali siya sa Fire Force dahil nais niyang maging bayani, ngunit ayon sa nakasaad sa resume sinabi ni Hinawa na kilala si Shinra bilang isang demonyo noong siya ay bata pa lamang. Maya-maya ay dumating na din sila Sister Iris at nagpasalamat ito kay Shinra sa pagliligtas sa kanya, at humanga naman si Maki nang malaman na si Shinra ay may hangaring maging bayani. Gayunpaman nagbigay ng paliwanag si Captain Obi tungkol sa misteryosong pagliyab ng mga tao. Tinatawag ang kasong ito na human combustion. Ang ganitong kaso ay lubhang nakababahala dahil kahit na sino ay maaaring tamaan nito. Layunin ng kanilang ahensya na iligtas ang mga tao sa kapahamakan ng mga nilalang na ito, at bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng mga biktima, at alamin ang pinagmulan ng misteryosong pangyayaring ito. Kinagabihan naalala ni Shinra ang pangako niya sa kanyang ina na balang araw na siya ay magiging isang bayani, ngunit isang insidente ang naghiwalay kay Shinra at sa kanyang pamilya, at ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha ang nagdulot sa kanya upang bansagan siyang isang demonyo. Biglang tumunog ang alarma at lahat ng squad ay naghanda para magresponde. Ayon sa ulat, isang pabrika ang nilamon ng apoy dahil sa isang infernal na sumanib sa asawa ng tagapamahala. Nang makarating sila sa pabrika, agad na nakipag-ugnayan sa kanila ang Fire Defense Agency para magsagawa ng plano, habang ang asawa naman ng biktima ay nakiusap na payapain ang kaluluwa ng kanyang minamahal. Ang pagkakataong ito ay isang malaking hamon kay Shinra upang patunayan ang matagal na niyang pangarap sa kanyang ina, ngunit dahil sa apoy na sumalubong sa kanila ay naalala niya ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya. Agad siyang pinakalma ni Maki, at ipinaalala naman ni Captain Obi ang inspirasyon ni Shinra kung bakit ito sumali sa Fire Force. Pinayuhan siya ni Obi na manatiling nakatuon bilang isang koponan, sapagkat maaaring magdulot ng malaking pinsala ang anumang pag-aatubili. Gayunpaman gumawa si Maki ng puwang sa apoy upang maging daanan, ngunit biglang sinalakay si Shinra ng infernal dahilan para siya ay tumilapon at mawalan ng malay. Muli niyang naalala ang insidenteng pumatay sa kanyang ina at kapatid, at dahil siya lamang ang nakaligtas ng buhay ay siya din ang sinisisi rito, kaya naman simula noon ay nakalimutan na ni Shinra ngumiti ng totoo. Gayunpaman ay tinulungan siya ng kanyang mga kasamahan na magkamalay. Muling inihanda ni Captain Obi ang squad para sa laban, at sabay-sabay silang sumugod para harapin ang infernal. Sinubukan ng infernal na sunugin si Obi, pero agad din naman itong napigilan sa tulong ni Maki at nagawa nilang patalsikin ang infernal. Sa kabilang banda ay makikita si Shinra na nagsisimula ng mag-apoy. Sa mga sandaling ito ay nangako siyang tutupadin na ang pangako niya sa kanyang pamilya na maging bayani, kaya naman ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sa pagbulusok ni Shinra ay nagawa niyang maiwasan ang nagmumulang atake sa kalaban, at sa pamamagitan ng apoy sa kanyang mga paa, nagawa niyang basagin ang core ng infernals at tuluyan na itong namatay. Matapos ang insidente, nagpasalamat ang asawa ng biktima kay Shinra, at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng ating bida ang pasasalamat ng mga tao, at sa wakas ito na ang isang hakbang upang patunayan na siya ay isang bayani at hindi isang demonyo. Kinabukasan sinabi ni Captain Obi kay Shinra na mayroon silang bagong recruit na darating, at siya at ang bagong recruit na ito ang kakatawan sa Company 8 sa darating na Rookie Fire Games competition ngayong taon.
Habang si Shinra ay naglalakad sa pasilyo, wala siyang ideya kung sino ba ang bagong salta na ito, subalit bigla niya itong nakasalubong at ito pala ang kanyang dating karibal na si Arthur. Kasalukuyang nagpapahinga ngayon sina Maki at Sister Iris sa rooftop, subalit bigla silang nabulabog nang dumating ang dalawa at nais ng mga ito magsaganap ng duelo sa isa't isa. Gayunpaman ay nagpakilala si Arthur kila Maki at Sister Iris bilang bagong recruit nila. Sinabi ni Shinra na sila ay magkasama sa academy, madalas daw itong pasikat pero madalas din daw itong sablay dahil wala sa hulog. Sa kabila ng asaran ng dalawa ay dumating na si Lieutenant Hinawa. Imbis na pigilan ng dalawang kumag, inutusan niya si Maki na makipag-sparring sa mga baguhan para masubukan ang kanilang kakayahan bago ang Rookie Fire Games. Kahit na second generation lamang si Maki pagdating sa pyrokinetic, lamang pa din siya kila Shinra at Arthur pagdating sa hand-to-hand combat, kaya naman madali niyang naisuhan si Shinra at tinulak niya ito pababa sa bubong. Samantala nang ipakita na ni Arthur ang kanyang espada na tinawag niyang Excalibur, humanga sila Sister Iris sa plasma blade nito, ngunit kahit gaano pa kalakas ang sandata ni Arthur ay madali lang din siyang napatumba ni Maki. Tinawag ni Arthur si Maki na mukhang gorilla, kaya naman nainis si Maki at ang mga apoy sa espada at paa ng dalawang baguhan ay kinontrol ni Maki at ginawa niyang kanyang mga alagang San Telmo. Napagtanto nila Shinra at Arthur na wala silang panama kay Maki kahit na anong gawin nila, kaya naman sumama na lamang sila kay Captain Obi upang kumain ng ramen. Kinahapunan, napag-usapan ng grupo ang tungkol sa mga sandata na ginagamit nila sa operasyon. Muli silang nakatanggap ng alarma, senyales ng panibago na namang paglitaw ng Infernal sa lungsod. Habang nasa biyahe ibinigay ni Obi kay Shinra ang Type 7 Axe, inutos niyang gagamitin lamang ito ni Shinra kung kinakailangan at sikapin niyang itago ito sa paningin ng publiko. Nang makarating sila sa lugar ng insidente, nalaman nila sa batang biktima na ang ama niya ay naging Infernals. Sinabi nito na marahil dahil ito sa pagkamatay ng kanyang ina 2 taon na ang nakakalipas. Bago sila magsimula, pinagsabihan ni Captain Obi sila Shinra at Arthur na itago ang kanilang mga sandata sa mga tao. Ipinaliwanag niya na ang mga Infernals ay dating mga tao. Ayaw niyang magmukhang marahas ang proseso ng pagpapahinga sa biktima dahil masakit ito sa paningin at damdamin ng naiwang mahal sa buhay. Samantala isang misteryosong lalaki ang umaaligid, tila isang imaheng apoy ang ginawa nito sa labas ng bahay na tila kumukutya sa ating mga bida, kaya naman agad silang nagtungo sa loob at nadatnan nila ang Infernals na mapayapa lamang na nakaupo sa mesa. Hindi makapaniwala si Captain Obi sa kanilang nasasaksihan, kaya naman nagboluntaryo na si Arthur na wakasan ang paghihirap ng biktima. Nagsigawa si Sister Iris ng panalangin para sa kaluluwa nito, at mabilis nang tinapos ni Arthur ang Infernals, ngunit matapos ang ilang sandali ay biglang sumabog ang buong bahay. Napagtanto ni Captain Obi na may isang tao ang kilala niya na nagsanhi ng insidenteng ngayon. Wala namang nasaktan sa kanila sa nangyari, ngunit kita ang galit sa mga mata ni Obi at sumumpa siyang pagbabayaran ng salarin. Ibinalik niya ang larawan ng pamilya ng batang babae, sinabi niya na lumaban ang kaluluwa ng kanyang ama upang protektahan siya mula sa apoy. Kahit gaano pa nila subukang pag-aani ng loob ng batang babae, wala silang magagawa sa sakit na dulot ng insidente na habang buhay nang mag-iiwan ng marka sa puso't isipan ng biktima. Samantala sa isang madilim na laboratorio, isang misteryosong siyentipiko ang nagpapaliwanag tungkol sa kaso ng misteryosong pagliyab ng mga tao. Ayon sa kanya ang pangyayaring ito ay hamati sa mga kontinente at sumira sa maraming bansa. Alam ng siyentipikong ito na may diablo sa grupong pinamumunuan ni Captain Obi, gayunpaman alam din nila na si Obi ay na-demote sa posisyon, sa kadahilan ng palagi nitong inuuna ang pagliligtas ng buhay ng iba kaysa sa pagsunod sa utos. Sa pagsapit ng Rookie Fire Soldier Games, nakilala ni Shinra si Tamaki, isang third-generation pyrokinetic mula sa First Company. Ipinakilala din sa kanya ni Maki ang mga mascot ng Fire Defense Agency. Gayunpaman bago magsimula ang programa, napansin ni Shinra ang isang lalaking tila pamilyar sa kanya. Nakilala niya ito bilang miyembro ng First Company, ang sundalong tumulong sa kanya noon kaya't agad niya itong nilapitan upang magpakilala, subalit wala itong oras para makipagkwentuhan. Muli niya itong sinundan, ngunit sinabi nito na hindi niya maalala ang sunog na tinutukoy ni Shinra, at sinabihan siya nito na maghanda na lamang dahil malapit na magsimula ang laro. Samantala ang pangyayarihan ng kompetisyon ay sa malaking gusaling ito, layunin nilang lusubin ito at iligtas ang mga sibilyan mula sa kunwaring nagaganap na sunog.
Nang magsimula na ang paligsahan, walang pag-aalinlangang lumipad si Shinra gamit ang kanyang kakayahan, madali lamang niyang naunahan ang ibang mga kalahok at narating na agad niya ang itaas ng palapag ng gusali. Hindi nagtagal ay nakatagpo niya si Joker, siya ang misteryosong lalaki mula sa pinangyarihan ng insidente nung nakaraan. Tinanong nito si Shinra kung nais ba niyang malaman ang tungkol sa sunog 12 taon na ang nakakalipas. Walang ideya si Shinra kung bakit ito alam ni Joker, gayunpaman iginiit ni Shinra na lumayo ito sa mga bihag, ngunit nais ni Joker na subukan ang kanyang kakayahan kaya't nagbanta itong papatayin niya ang mga ito. Sinubukang pigilan ni Shinra si Joker, pero patuloy lamang itong umiiwas sa kanyang mga atake, at gamit ang pulbera nito ay lumikha ito ng pagsabog na sumubok sa depensa ni Shinra. Tila isang laro lamang kay Joker ang nagaganap nilang laban, nagawa niyang mabugbog si Shinra at nagbanta na papatayin niya ito, subalit ang ngiti ni Shinra sa kabila ng sitwasyon ngayon ay hinangaan ni Joker. Bilang gantimpala ibinunyag ni Joker na buhay pa ang nakababatang kapatid ni Shinra, ngunit sa halip na matuwa ay lalo lamang itong nagdulot ng galit kay Shinra. Sinabi ni Joker na naniniwala siyang may isang taong may mataas na posisyon sa Fire Force ang may kinalaman sa pagkamatay ng ina ni Shinra. Pagkatapos ay sinubukan niyang hikayatin si Shinra na sumama sa kanya at talikuran ng pagiging bayani. Kahit na ano pa man ang alam ni Joker ay tinanggihan ni Shinra ito, at umatake siya ng sunod-sunod na flying kick at namangha si Joker sa tunay na lakas ng apoy ng demonyo. Samantala nagkasalubong sila Arthur at Tamaki, at habang binabagtas nila ang pasilyo nakaramdam sila ng ilang pagyanig at bigla silang inatake ni Joker sa kalayuan. Agad na binalaan ni Shinra ang dalawa sa totoong sitwasyon, subalit si Arthur ay inakala pa din isa itong parte ng kompetisyon kaya't sinubukan niyang makipaglaban kay Joker at nakisali din naman si Tamaki. Natauhan lamang ang dalawa nang masaksihan nila ang pagsabog na ginawa ni Joker, at upang patunayan ang pagiging bayani ni Shinra ay nag-iwan si Joker ng mga abo sa buong silid, at ngayon ay kailangan niyang sagipin ang lahat. Agad na kinuha ni Shinra ang dalawang sugatang sundalo, at inutos niya sa dalawa na lumikha ng butas sa itaas, at upang sila ay makalabas ay humawak sila Arthur at Tamaki kay Shinra, at saka sila bumulusok palabas ng gusali bago ang pagsabog. Sinagip naman ni Captain Burns si Tamaki mula sa pagkahulog, habang si Arthur naman ay pinilit sagipin nila Captain Obi kahit kumot lamang ang pangsalo. Matapos ang nangyari ay nagpasalamat si Captain Burns kay Shinra sa pagsagip nito kay Tamaki, habang si Captain Obi naman ay pinuri ang kabayanihan ng ating bida. Maya-maya na tanong ni Shinra kay Captain Obi na kung ang Fire Force ba ay totoong lumalaban para sa kaligtasan ng mga tao. Ipinaliwanag ni Captain Obi na ang bawat regiment ng Fire Force ay kadalasang independent. Totoong nagsasagip ng mga tao ang Fire Force, subalit bawat Company 1 hanggang 7 ay may sinusuportahan na iba't ibang grupo, katulad ng Holy Soul Temple at Fire Defense Agency at Hejima Company, at ang mga nasabing organisasyon ay nakakaapekto sa impluwensya ng bawat regiment sa Fire Force. Inamin ni Captain Obi na hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga organisasyon na ito at maging ganon din ang buong sangay ng Fire Force, pero sila bilang Company 8 mas pinaninindigan niya ang pagsagip sa buhay ng mga tao kaysa sa pansariling prinsipyo ng kanilang ahensya. Samantala, nakarating ang ulat sa Special Fire Force Company 5 ang posibleng paglitaw ng isang infernal mula sa teritoryo ng Company 8. Ang leader ng kumpanya na si Princess Habana ay nagpasya pa ding sila ang humawak sa kasong ito, sapagkat nais niya itong mapag-aralan kahit na ito ay pasok na sa jurisdiksyon ng ikawalong kumpanya. Samantala sa Company 8, sinabi ni Lieutenant Hinawa na ang palburang ginagamit ni Joker ay napag-alaman nilang galing mula sa abo ng isang infernal, kaya naman si Captain Obi ay hindi maiwasang magalit sa kanyang nalaman. Gayunpaman inatasan ngayon sila Shinra at Arthur na tapusin ang tambak ng mga dokumento, subalit hindi pa man sila nangangalahati ay nakatanggap na agad sila ng isang report mula sa isang concerned citizen, na may isang aso daw na natrap sa itaas ng puno, kaya naman inutusan sila ni Maki na puntahan ito. Subalit pagdating nila doon ay tumambad sa kanila ay ang mascot pala ng Fire Force na si Mamoru. Nang may baba ito ni Shinra, ikinwento ng nakamascot na hinabol siya ng mga ilang mga estudyante dahil galit ang mga ito sa Fire Defense Agency. Sapagkat dahil ito sa kaso ng isang firefighter na pumatay ng 4 na tao, at ngayon si Miyamoto ay idineklara sa korte na walang sala sa kabila ng krimen na ginawa nito. Ngunit biglang nagliyab si Miyamoto at nag-transform sa pagiging isang infernals, dahil sa nangyari ay nagtakbuhan ng mga tao palabas ng silid at tinangkang patayin ni Miyamoto ang tagahukom.
Agad na natanggap ng Company 8 ang ulat sa nangyari, subalit hindi alam kung paano sasabihin ni Maki sa kanilang tinyente na siya ang dahilan kung bakit nasa labas ngayon sila Shinra at Arthur. Samantala nang marinig ng dalawa ang sermon ni Hinawa, agad nang lumipad si Shinra dala si Arthur at nakipagtagpo sa kanilang grupo, inutos sa kanila ni Lieutenant Hinawa na mauna na sa site at unahan na nilang jombagan ang Infernal si Miyamoto. Sa kabilang pangyayari ay sinubukan ni Miyamoto na patayin ang kanyang abogado, ngunit bago pa ito matuloy ay rumesponde na sila Shinra at Arthur at pinagjojombag nila si Miyamoto. Inamin ni Miyamoto na naiinggit siya sa tungkulin ng Fire Force sapagkat nasisiyahan siya sa pagpatay. Ikinagulat naman nila Obi at Hinawa na nananatili pa din ang kamalayan ni Miyamoto habang ito ay infernal. Sinubukan silang utakan ni Miyamoto at nagkunwaring si Suko, yun pala ay may plano itong tumakas, kaya naman ipinag-utos ni Hinawa kay Shinra na habulin na ito at huwag magdalawang isip na tapusin ito. Nakarating si Miyamoto sa mas mataong lugar, balak nitong maghisek ng lagim at pumatay ng mas marami, subalit hindi na ito natuloy dahil bigla siyang tinadyakan ni Shinra. Malinaw na sa isip ni Shinra na agad na niya itong tatapusin, ipinakita ni Shinra ang tunay niyang lakas, kaya't sa bangis ng ating bida ay natakot si Miyamoto at tinawag itong Diablo. Sa mga oras na ito ay nagmakaawa si Miyamoto, nais niyang mag-alay man lang ng isang panalangin bago siya mamatay, sinubukang pagbigyan ito ni Shinra hanggang sa makarating si Sister Iris, ngunit nagtangka si Miyamoto na umatake subalit napigilan lamang din siya ni Shinra. Bago pa magkaroon ng pagkakataon si Shinra ay dumating na si Princess Habana, ipinahayag nito na sila na ang baalang mag-dispose sa halimaw na ito, subalit hindi pumayag si Shinra kaya naman pinigilan siya ni Habana at biglang nanghina ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Habana na mas mataas siya kay Shinra, at ipamukha na hindi siya kayang talunin nito at nagbabala na susunugin siya ng buhay. Hindi nagustuhan ni Shinra ang sinabi sa kanya, kaya naman handa siyang lumaban kahit gaano pa sila kadami. Gayunpaman biglang dumating na sila Captain Obi upang pumihil, kinalaunan ay nakipag-usap ang dalawang kapitan upang makipagnegosasyon. Sa kabila ng mga hinala ni Obi, ipinaliwanag sa kanya ni Habana na ang kumpanya lamang nila ang may Science Division upang mapag-aralan ang Infernals na ito, dahil dito ay pumayag na si Captain Obi na kunin ang Infernal sa kondisyong ibabahagi nila ang resulta sa magiging pag-aaral. Nagbabala si Princess Habana sa Company 8 na huwag silang manghimasok sa kanilang balak gawin, subalit iginiit naman ni Captain Obi na hindi basta mawawala ang alab na nag-uudyok sa bawat miyembro ng Company 8. Makalipas ang ilang araw, makikita si Sister Iris na nakaluhod sa isang fountain habang basa ang kasuotan nito, naalala niya ang kabataan niya sa simbahan kasama si Princess Habana. Napansin siya ni Shinra na may bumabagabag sa kanyang isipan, kaya naman nagtanong ito sa kanya kung ano ang gumugulo sa kanyang kalooban, subalit nagpasalamat na lamang si Sister Iris sa pag-aalala sa kanya ng binata. Kinalaunan, dahil sa naging engkwentro nila nung nakaraan sa Company 5, ibinunyag ni Captain Obi na iimbestigahan nila ang mga ito kahit na humantong pa ito sa totoong away. Nang ipinaliwanag ni Hinawa ang magiging sitwasyon nila, napansin niyang kung saan-saan bumabaling ang atensyon ng apat, kaya naman sinampulan niya si Shinra at binaril ito. Napagtanto ni Shinra na wala man lang siyang sugat ng bala, ipinaliwanag ni Maki na ang kakayahan ni Hinawa ay ang ignition ability, kaya niyang manipulahin ang pulbera ng bala at pahinain at palakasin deep end sa sitwasyon. Habang sila ay nagsasanay, napag-usapan ni Shinra at Hinawa ang tungkol sa kaina-hinalang pag-angat ni Habana bilang kapitan, ayon kay Hinawa na marahil ay nakamit ito ni Habana sa pamamagitan ng mga iligal nitong eksperimento. Kaya naman nais ni Lieutenant Hinawa na i-infiltrate nila ang Company 5 at inaasahan nilang si Shinra ang magiging alas nila sa misyong ito. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa ng eksperimento si Habana kay Miyamoto, ngunit nauuwi na ito sa matinding pagpapahirap at tila natutuwa pa si Habana sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, hindi mapalagay si Sister Iris habang nananalangin dahil sa mga bumabagabag sa kanyang isipan, samantala patuloy namang iniisip ni Shinra ang naging pag-uusap nila ni Habana noong nakaraan. Kaya naman sinubukan ni Shinra na tanungin si Arthur kung may alam ito sa ugnayan ni Sister Iris at Princess Habana, ngunit wala rin siyang alam tungkol dito, gayunpaman biglang naantala ang kanilang usapan nang dumating si Maki at sinabing nawawala si Sister Iris.
Samantala, nagtungo si Sister Iris sa ikalimang kumpanya upang kausapin si Habana, ngunit nauwi lamang ito sa pananakit sa kanya ni Habana, matapos niyang ipahiwatig na tinalikuran na nito ang relihiyon para lamang sa kanyang madidilim na pananaliksik. Naniniwala si Habana na tanging mga demonyo na lamang ang umiiral sa mundong ito, at inamin niyang tuluyan na niyang tinalikuran ang simbahan, subalit bigla na lamang tumunog ang kanilang alarma. Sapagkat ngayon ay tuluyan ng sumalakay ang Company 8 upang iligtas si Sister Iris, tinanong ni Maki ang kanilang tinyente kung tama ba ang kanilang ginagawa. Ipinaliwanag ni Hinawa na hindi makakapagsampa ng opisyal na reklamo ang Company 5 tungkol dito, dahil sa dami ng kanilang ilegal na pananaliksik. Inutos ni Hinawa sa dalawang baguhan na hanapin si Sister Iris, habang siya ang humarap sa mga bantay upang tuluyang makapasok sila Shinra at Arthur sa loob. Habang binabagtas ni Arthur ang pasukan, nakasalubong niya ang isang matandang siyentipiko, kasama si Miyamoto na ngayon ay mas pinalakas na. Samantala, makikita si Toro na lumikha ng isang bula mula sa kanyang bubblegum na nagdudulot ng pagsabog laban kina Maki at Lieutenant Hinawa. Sa pamamagitan ng pagbuga ng gas sa bubblegum, nagagawa niyang makalikha ng mga sumasabog na bula. Dahil dito pansamantalang nagtago sina Maki at Hinawa, nang matukoy nila ang lokasyon ni Toro, inakala ni Toro na sumablay ang kanyang mga bala, ngunit bigla itong muling pinagalaw ni Hinawa, at sapat na iyon upang talunin siya. Samantala kasalukuyan ng hinaharap ni Arthur si Miyamoto, kahit mas ramdam na ang lakas at bagsik ngayon ni Miyamoto, nanatili pa din kumpiyansa si Arthur at hindi man lang nababahala. Ngunit nang subukan ni Arthur na umatake, siya pa ang nabugbog ni Miyamoto, dahil dito, ininsulto siya nito at tinawag na hangal at mayabang sapagkat wala naman pala siyang binatbat. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, napagtanto ni Arthur na nasa kaliwang kamay niya pala ang kanyang espada kaya hindi niya ito magamit ng maayos. Nang mailipat niya ito sa kanyang kanang kamay, walang kahirap-hirap niyang pinaslang na si Miyamoto. Nang marating na ni Shinra ang pinakagusali kung saan naruroon si Habana, nag-aalala siya na baka hindi niya kayanin ang kakayahan nito, gayunpaman sinalakay siya ng Angel's Tree pero mabilis lamang niyang tinalo ang mga ito. Sinabi ni Habana kay Iris na dumating na ang Company 8 upang iligtas siya, ngunit inutusan niya itong ipagdasal ang mga ito, sapagkat ngayon gabi na din silang masusunog sa apoy. Ipinaalala ni Iris na namatay ang mga madring naging parte ng kanilang nakaraan, dahil dito ay nagbago ang kanyang pananaw sa mundo, sa halip na maniwala sa pananampalataya, mas pinili niyang maging malakas upang makamit ang tunay na kaligayahan sa buhay. Sa pag-atake ni Habana kay Sister Iris ay saktong dumating na si Shinra, gayunpaman sinabihan ni Iris ito na tumakas, ngunit buo ang loob ni Shinra na harapin si Habana ngunit sa kanyang pagsugod ay muling nanghina ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Habana na ang kanyang kakayahan ay nagdudulot ng matinding init sa katawan ng kalaban na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa utak kaya nawawala ng malay si Shinra. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa din makatayo ni Shinra, dahil dito ay nagulat si Habana pero sinabi niya na hindi tatagos si Shinra sa kanya sapagkat malinaw na walang puwersa ang magiging pag-atake nito dahil sa hina ng kanyang katawan. Naghanda si Habana ng kanyang susunod na pag-atake upang tuluyan ng tapusin si Shinra, subalit ipinaalala ng ating bida na siya ay isang bayani at pinapalakas siya ng alab ng kanyang apoy. Hindi makausad si Shinra sa kanyang pagsugod dahil sa taglay na kakayahan ni Habana. Ininsulto niya si Shinra tungkol sa pangarap nitong maging isang bayani at sa kanya pinatawag ang kanyang Sakori Tree. Iginiit niya kina Sister Iris at Shinra na wala talagang umiiral ng mga Diyos o bayani. Ipinaalala ni Sister Iris kay Habana ang panahong magkasama silang nananalangin sa simbahan, ngunit ayon kay Habana, ang trahedyang pumatay sa kanilang mga kapwa-madre ay nagbigay sa kanya ng pruweba na hindi talaga umiiral ang Diyos. Dahil sila lamang ang natirang nakaligtas, napagtanto niya na hindi sila may iligtas ng pananampalataya, kaya naman simula noon ay dumepende na siya sa kanyang kakayahan upang mas maging malakas pa. Gayunpaman, tumayo si Shinra at sinabi kay Habana na siya rin pala ay biktima ng apoy. Sinubukan siyang sunugin ni Habana gamit ang mga dahon ng sakura na gawa sa apoy, ngunit nagawa itong tiisin ni Shinra, at tila hindi na siya naaapektuhan ng kakayahan ni Habana. Sinabi ni Shinra na handa na siyang gisingin si Habana sa sarili nitong kahibangan para sa ikabubuti nito, at handa din niyang patunayan na totoo ang mga bayani, kaya naman nagpakawala siya ng isang malakas na suntok na nagpaalala kay Habana sa nakaraan.
Sa nakaraan masayang namumuhay sila Sister Iris at Habana kasama ang kanilang mga kaibigan, bata pa lamang si Habana ay likas na sa kanya ang galing nito sa pyrokinetic at siyensya. Dahil dito ay hinangaan siya ni Sister Iris at naging isang nakakatandang kapatid na ang turing nito sa kanya. Ngunit matapos ang naging trahedya, dito na nahumaling si Habana sa pag-aaral ng siyensya, hindi nagtagal ay naghiwalay na sila ng landas ni Iris. At nagsimula na siyang mag-aral ng lahat ng maaari niyang matutunan sa mga infernal upang mapataas niya ang posisyon niya sa gobyerno. Nagising na lamang si Habana na prinoprotektahan siya nila Sister Iris at Shinra mula sa mga bulaklak ng Sakura. Inamin ni Sister Iris na matagal na niyang hinahangaan si Habana. Para kay Habana, wala na siyang natitira matapos ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit pinatunayan ni Shinra na may mga bayani pa ring handang dumamay sa kanya. Nang tanungin ni Habana kung bakit niya ito ginawa, sagot ng ating bida na hindi kailangan ng isang bayani ng anumang dahilan upang magligtas ng iba. Sa huli ay nagkaayos sila Sister Iris at Habana, at ipinakita muli ni Habana kay Sister Iris ang mga bulaklak na gawa sa apoy kagaya nung dati. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng isang impormal na salo-salo ang ika-8 kumpanya, ika-5 kumpanya, at iba pa. Ginawa ito bilang bahagi ng pagbuo ng tiwala at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng bawat miyembro, lalo na't sila ay magsasama-sama sa pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasalo-salo, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sina Obi at Habana tungkol sa plano ni Obi na alamin ang buong katotohanan sa misteryosong pagsiklab ng mga tao. Inamin ni Habana na dahil kay Shinra ay nagbago ang kanyang pananaw, nakita niya ang isang tunay na bayani sa batang ito kaya naman handa siyang tumulong sa layunin ni Obi. Alam nila sa isa't isa ni Obi at Habana na kakailanganin nilang imbestigahan din ang iba pang kumpanya kung nais nilang malaman ang katotohanan sa kaso ng human combustion. Ipinaunawa ni Habana na maaaring hindi agad maintindihan ni Obi ang lalim ng kanyang pananaliksik tungkol sa mga infernals, pero base sa mga nakuha niyang resulta, may isang taong nasa likod ng lahat ng insidenteng ito. Dahil dito, nagpasya sila Obi at Habana na magsanib puwersa upang mahanap ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa mga kasong ito. Kinabukasan, ibinunyag ni Captain Obi na balak niyang pasukin nila ang ika-unang kumpanya dahil hinala nilang may gumagawa doon ng mga artipisyal na infernal. Bilang bahagi ng misyon, inatasan niya sina Shinra at Arthur na mag-undercover sa unang kumpanya bilang bahagi ng reassignment training upang makalakom ng sapat na impormasyon tungkol sa mga taong artipisyal na lumilikha ng mga infernals. Sa pangunguna ni Maki, hinatid sila nito sa Company 1 kasama sina Toru bilang palamuti para sa misyon. Sinalubong sila ni Kerem at doon ay sinubukan silang insultuhan ito, subalit napagtanto ni Shinra na para lamang itong isang batang nang aasar na walang laman ang mga sinasabi. Gayunpaman nasa sabik at hindi maiwasang kabahan si Shinra na baka ay may kinalaman si Captain Burns sa kanyang nakaraan, at nang sila ay makarating sa cathedral, ipinakilala sila ni Maki kay Captain Burns at sa iba pang miyembro ng Company 1 bilang mga bagong recruit para sa isang training. Subalit biglang hinamon ni Shinra si Captain Burns ng isang sparring, ikinagulat ito ng lahat, sumang-ayon si Captain Burns sa hamon ni Shinra upang masukat ang kakayahan nito. Samantala hindi maiwasan ni Captain Obi na mag-alala para sa kanyang mga tauhan sapagkat kilala ang mga miyembro ng Company 1 na mahihigpit at malulupit. Nang mabalitaan naman ni Tamaki ang tungkol sa sparring ni Shinra, agad siyang nagmadaling pumunta sa practice ground. Bago magsimula ang sparring, iminungkahi ni Captain Burns na ang mga mauunang sasabak ay ang magsisimula sa pinakamababang numero ng kumpanya, ibig sabihin si Takero ang unang lalaban. Walang nagawa si Takero kundi harapin si Lieutenant Reka. Sa pagkakataong yon, hindi pa siya kumpiyansang gamitin ang kanyang apoy, subalit nahikayat siya ni Reka sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpiyansa at patuloy na pag-uudyok sa kanya. Kahit na natatakot ay tagumpay na nakapagpakawala ng mga atake si Takero, subalit iniwasan lamang ito ni Reka na parang timang, kaya naman napilitang gamitin ni Kerem ang kanyang thermo-acoustic cooling nito upang apulahin ang apoy. Nakalikha rin ng yelo si Kerem gamit ang kanyang aparato, kaya naman namangha ang ating mga bida nang makita ito. Ipinaliwanag ni Kerem na kaya niyang may convert ang apoy bilang enerhiya, habang ang tunog mula sa kanyang aparato ang nagpapalamig sa hangin, dahilan upang makabuo ng yelo. Gayunpaman oras na para sa susunod na kalahok, pumayag na si Captain Burns na sabay niyang haharapin sina Shinra at Arthur, na pagpasyahan ni Arthur na siya ang mauna, subalit nang sinubukan niyang atakihin si Captain Burns ay nasangga nito ang kanyang espada gamit lamang ang kamay.
Hindi makapaniwala si Arthur na madali lamang winasak ni Captain Burns ang kanyang Excalibur, gayunpaman sumunod ng lumaban si Arthur at bawat sip ang pinapakawalan niya ay ramdam ang matinding puwersa na nagpayanig sa paligid. Ikinagulat din ni Shinra na wala man lang pinsalang natamo si Captain Burns, tinanong siya nito kung anong dahilan kung bakit nais niya maging bayani, matapos marinig ang kanyang mga sagot sa isang kumpas lamang ng paa ni Captain Burns ay tumalsik na si Shinra. Matapos ang laban, malinaw na hindi pa pantay ang antas nila Shinra at Arthur kay Captain Burns, gayunpaman pinuri pa din sila ni Kerem sa kanilang naging performance at sinabi nito na simula ngayon ay siya ang in charge sa kanila sa pagsasanay. Samantala isa sa mga miyembro ng ikaunang kumpanya ay isang traidor, ang tinyente ay lihim na nakipag-usap sa isang evangelist, ipinahayag nito na kailangan pa din magpatuloy ang infernalization ng walang hadlang. Sa Company 8, ibinahagi ni Habana Kila Obi ang kanyang mga natuklasan, nakasaad dito na may mga pagkakataong may mga gumagamit ng insekto upang tusukin ang isang tao upang maging isang infernal, at naiiba ito sa unang kaso ng kusang pagliyab ng isang tao. 5 araw na ang nakakalipas matapos sumali sila Shinra at Arthur sa Company 1, mayroon lamang silang isang buwan upang makakalap ng impormasyon, at ang kanilang tinyente ay hindi mapakali at araw-araw silang binibisita dahil nag-aalala ito sa kanila. Nalaman din ni Shinra na kasama rin ni Hinawa si Captain Habana. Gayunpaman, napag-usapan nila ang tila mapayapang kapaligiran ng Company 1 at mukhang wala itong itinatagong anumang anomalya. Sinabi ni Habana na malakas ang pakiramdam niya na isa sa mga high-ranking soldiers dito ang salarin. Samantala habang mapayapang nag-umagon sila Shinra at ang iba, biglang isang alarma ang kanilang narinig senyales ito ng paglitaw muli ng isang infernals, kaya't nagtungo na sila sa lugar ng insidente. Matapos ibigay ni Lieutenant Kerem ang utos sa mga sundalo, si Shinra at Arthur ay inutusan naman niyang manatili muna at maghintay dito, habang aalamin muna nila kung kakailanganin nila ng backup. Subalit si Shinra ay nakaramdam ng isang presensya ng infernal, nakita niya ang isang sibilyan ngunit napansin niya na may nagtusok sa likuran nito at dito na ito nag-transform ang lalaki sa pagiging infernal, kaya naman agad na hinabol ni Shinra ang salarin sa iskinita, pero ang tanging nadatnan niya doon ay sila Rekka at Kerem. Agad na nagpalusot si Shinra na sila ay naligaw upang hindi sila mahalata, at nang dumating na si Tamaki inulat nito sa mga tenyente na naayos na nila ang insidente ng infernal, kaya't si Kerem ay inutusan na ang lahat ay umuwi na. Hindi mawala sa isipan ng dalawa ang nangyari kanina. Hinala ni Arthur na may kinalaman ng mga tenyente sa insidente. Ikinwento rin ni Shinra na may isang fire soldier na nagtusok ng insekto sa likod ng sibilyan, dahilan upang ito'y mag-transform at maging infernal. Kaya naman sila Shinra at Arthur ay nagsimulang mag-imbestiga, napagpasyahan nilang tignan ang silid ni Kerem, at sa loob ng lamesa nito ay natagpuan nila ang isang insekto na ginagamit sa infernalization. Ngunit biglang dumating si Kerem, ibinunyag nito na sinadya niyang iwan ang insekto sa kanyang lamesa, sapagkat napansin niya ang kaina-hinalang kilos nila kanina. Ngayon alam na ni Kerem na iniimbestigahan din ng Company 8 ang kasong ito, kaya naman ibinahagi din niya sa dalawa na ang hinala niyang nasa likod nito ay si Rekka. Ikinwento din ni Kerem ang trahedyang naganap 2 buwan na ang nakakalipas, kung saan 2 bata ang nasunog sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang masaklap pa dito natagpuan niya ang misteryosong insekto sa mismong lugar na iyon, at labis siyang nabagabag sa ideyang na ang matalik niyang kaibigan ay tuluyan ng nabulag sa kadiliman. Samantala ginagamit at minamanipula ni Rekka si Tamaki upang dalhin sa kanya ang mga batang paslit, ipinaliwanag niya sa lahat ng mga naruroon na mayroon siyang isang sagradong panalangin na magsasalba sa mga bata sa misteryosong pagkasunog. Bago isagawa ang kanyang binabalak, inutusan muna niya si Tamaki na umalis sa lugar, subalit iginiit ni Tamaki na nais niyang makita si Rekka na nananalangin. Dahil dito, napilitan si Rekka na yakapin si Tamaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinubukan ng ginang na ilayo ang mga bata, ngunit inunahan na ito ni Rekka at ginawa itong isang infernal at saka ito tuluyang pinatay. Gayunpaman nagkamalay na si Tamaki, napagtanto nito na si Rekka pala ang nasa likod ng mga pag-usbong ng mga infernal, ngunit sinaktan siya nito, at ipinahayag na handa siyang isakripisyo ang lahat ng mga bata upang makalikha lamang ng infernal para sa evangelist. Masakit para kay Tamaki na ang taong nirerespeto at iniidolo niya ay ito palang gumagawa ng kasamaan, muli siyang sinaktan ni Rekka at sinabihan siyang manahimik na lamang.
Gayunpaman muling ipinagpatuloy ni Reka ang kanyang plano, ang isang bata ay nagawa niyang gawing infernal at agad itong naramdaman ni Shinra sa himpapawid. Subalit ang bata ay nagawang makontrol ang apoy at hindi ito naging infernal. Natuwa si Reka dahil nakagawa siya ng isang pilot light, kaya't nasasabik na siyang ipagpatuloy ang kanyang eksperimento sa iba pang mga bata. Pilit na nagmakaawa si Tamaki kay Reka na itigil na ang ginagawa nito. Ginamit niya ang kanyang apoy upang humingi ng saklolo, at sinubukan niyang harapin si Reka, ngunit patuloy lamang siyang pinabagsak at binubugbog nito. Sa gitna ng pangyayari, sinabi ni Reka na si Tamaki ang pananagutin niya sa krimeng ito. Sa inis ni Reka, napagpasyahan na lamang niyang tapusin si Tamaki, subalit sa tamang pagkakataon ay dumating si Shinra na may bagsik ng isang demonyo, at tinapakan niya ang mukha ni Reka hanggang sa ito ay bumaon sa lupa. Matapos ang nangyari, napahagulgol na lamang si Tamaki at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya ni Shinra. Naalala ni Tamaki kung paano niya lubos na hinahangaan ang masiglang personalidad ni Reka, palagi itong nangunguna sa mga misyon at kitang-kita ang nag-uumapaw nitong kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng positibong pagkilala ni Tamaki dito, siya rin pala ang magtatangkang pumatay sa kanya. Ngunit sa kabila ng natamong atake ni Reka ay nagawa pa nitong makabawi ng lakas at umatake ng umaapoy na suntok kay Shinra, pero nagawa itong makounter ng ating bida sa pamamagitan ng isang submission hold. Gayunpaman nakawala dito si Reka at sinabihan si Shinra na huwag manggialam, habang si Tamaki naman ay namangha ng makitang kaya ni Shinra na labanan ang kanyang tinyente. Napansin ni Reka na naaakit ang kanyang insekto sa apoy ni Shinra. Napagtanto niya na si Shinra ang ikatlong taong hinahanap ng Evangelist, sapagkat ang apoy nito ay may dalisay ng isang Adola Burst. Ibinunyag ni Reka na matagal na siyang naghahanap ng mga batang compatible sa Adola Burst, kaya naman napagtanto ni Shinra na ang ganitong uri ng sakripisyo ay may malalim na koneksyon sa sarili niyang nakaraan, pati na din sa pinagdaanan ni Habana. Upang subukan ang lakas ng apoy ni Shinra, ipinakita ni Reka ang bagsik ng kanyang kapangyarihan. Prinotektahan ni Shinra si Tamaki mula sa apoy pero tuluyang nasunog ang mga damit nito. Ngunit sa kabila nito, nakiusap si Tamaki kay Shinra na talunin ang kanyang tinyente. Alam ni Shinra na mas malakas sa kanya si Reka pero naniniwala siyang kaya niyang talunin ito sa pamamagitan ng bilis at liksi. Gumawa ng paraan si Shinra upang mapatalsik si Reka sa himpapawid, at sa pamamagitan nito dito siya nakakuha ng kalamangan kay Reka, at gamit ang napakalakas na puwersa ng axe kick muli niyang ibinaon ang mukha ni Reka sa semento. Dahil sa nangyari ay tiniyak ni Tamaki na ligtas ang mga bata, habang si Shinra naman ay ramdam na ang kanyang pagkapagod sa laban. Ngunit mariing tumanggi si Reka na matalo, sapagkat hindi niya hahayaang makatakas ang batang may potensyal at ipinahayag na handa niyang gawin ang lahat para sa Evangelist. Nang tanungin ni Shinra ang tungkol sa layunin ni Reka, nagsimula itong mabaliw, at ipinahayag na kailangan nilang gawing apoy ang buong sangkatauhan hanggang sa maghari ang dakilang apoy, at ang mundo ay magiging pangalawang araw. Bago pa man maitakas ni Tamaki ang mga bata, nagsagawa si Reka ng isang malawakang pag-atake upang puksain ang lahat ng naroroon. Wala itong pakialam kahit siya'y masunog sa sarili niyang apoy, ngunit bago pa niya ito maisakatuparan, dumating si Kerem, pinigilan siya, at ginamitan ng yelo ang kanyang mga kamay. Sinubukan ni Reka na tunawin ang yelo, pero lalo lamang siyang binalutan ni Kerem ng yelo hanggang sa ito ay tumahimik. Dumating din si Woyan at sinabi nito na posibleng isang malaking organisasyon ang nasa likod ng misyon ni Reka. Ngunit biglang inasasinate si Reka ng dalawang hindi kilalang mga tao mula sa malayong building. Sinubukan nitong patayin din si Kerem pero nagawa siyang masagip ni Woyan at tinamaan ang braso nito. Dahil dito gumawa si Shinra ng makapal na usok upang sila ay makapagtago at hindi madamay ang mga bata, at natuklasan ni Shinra ang mga kalaban mula sa kinaroroonan nito. Inutusan ni Kerem si Tamaki na markahan ang mga kalaban, at sa kanya ito ginamitan ng yelo upang matukoy ang mga kinalalagyan nito, dahil dito napagtanto ng mga ito na sila ay tukoy na kaya agad na silang umatras. Matapos ang nangyari, naniniwala si Kerem na hindi talaga masamang tao noon pa man ang kanyang kaibigan. Naniniwala siya na may nagtulak kay Reka upang ito ay mapunta sa maling landas. Kumbinsido rin si Shinra na ang kanyang kapatid ay nasa kamay na ngayon ng Evangelist at ginagamit para sa kasamaan. Sa kabila ng magkaibang pananaw, nagkasundo sina Shinra at Kerem na magtulungan upang tugisin nila ang Evangelist.
Sa pagpapatuloy, nadatnan na lamang ni Obi na ang kanyang locker ay puno ng mga kalakal dahil dito sinisi niya si Shinra, subalit pumagitna si Hibana at sinabi kay Obi na hindi niya kasi inaalagaan si Shinra ng maayos. Alam ni Captain Obi na si Hibana ang may kagagawan nito. Kaya sinabi niya kay Shinra na ililibre na niya palagi ito ng ramen upang hindi siya malamangan ni Hibana, subalit naputol ang kanilang usapan nang dumating si Maki, at nadulas ito dahil nahulog ang kanyang palda. Sa mga oras na ito mukhang magulo na ang kanilang sitwasyon ngayon, pero mas natutuwa sila Obi at Hinawa dahil ang kanilang opisina ay mas buhay na ngayon kumpara sa dati. Maya-maya, sumama sina Shinra at Tamaki kina Lieutenant Hinawa at Captain Obi patungo sa gaganaping conference. Ipinaliwanag ni Obi na kinakailangan nilang mag-ulat dahil sina Shinra at Tamaki ang naging saksi sa kasong Artificial Infernal na may kaugnayan sa White Clad at sa Evangelist. Gayunpaman habang papunta sila sa Central, nadaanan nila ang Amaterasu Power Plant na nagbibigay ng enerhiya sa buong Tokyo Empire. Nang makarating sila ay sinalubong sila ni Kerem, nais nitong makipagtulungan sa Company 8 upang matuklasan ang katotohanan kay Reka. Sa loob ay naruroon na ang lahat ng kapitan mula sa lahat ng kumpanya upang dumalo sa pagpupulong, kabilang na ang kapitan ng Company 7 na si Benem Aro, kilala itong pinakamalakas na mandirigma pagdating sa pyrokinetics. Gayunpaman dumating na din ang emperador na si Raffles III at ang lahat ay nakiisa sa dasal maliban sa ikapitong kumpanya, inutos ng emperador na kailangan nilang magkaisa upang pabagsakin ang evangelist na traidor sa kanilang nasyon, sapagkat nilalapastangan nito ang dignidad ng simbahan ng The Great Soul. Ngunit tumangging sumunod ang ikapitong kumpanya, sinabi ni Benem Aro na wala silang interest na igalang ang The Great Soul, at gagawin nila ang kinakailagan ayon sa sarili lamang nilang kagustuhan. At habang nagpapatuloy ang pagpupulong, palihim na nakikinig si Joker sa kanila mula sa labas, at base sa mga nangyayari ay unti-unting nakikita ni Joker ang potensyal ni Shinra. Gayunpaman tinawag ng emperador si Shinra, at ipinaliwanag sa kanya na taglay nito ang Adola Burst kagaya ng nalaman niya kay Reka. Ipinaliwanag ng emperador na ang Adola Burst ay ang nagpapagana sa Amaterasu Power Plant na sumusuporta sa enerhiya ng buong Tokyo Empire. At ayon kay Dr. Giovanni, sinusubukan ng Evangelist na makuha ang maraming mga Adola Burst, kaya naman iminungkahi ng doktor na bigyan nila ng proteksyon si Shinra. Subalit natunugan ni Hibana na balak gawing specimen ni Dr. Giovanni si Shinra, kaya naman si Captain Obi at Hibana ay agad na anoko ang responsibilidad para sa proteksyon ng batang sundalo. Samantala nagpaiwan muna si Shinra sa kanyang mga kasama upang makita mag-isa ang Amaterasu Power Plant, ngunit doon niya muling nakaharap si Joker. Sinabi ni Joker kay Shinra na ang taglay niyang Adola Burst ay itinuturing na sagradong apoy sa mundong ito, nilinaw ni Joker na wala siyang intensyon makipaglaban ngayon. Dagdag pa ni Joker na dahil malapit nang malaman ni Shinra ang katotohanan, ibinunyag nito na ang kapatid niyang si Sho ay kasalukuyan ngayong commander ng Knights of the Ashen Flame, at ito ay nagsisilbi sa ilalim ng Evangelist. Labis na nabigla si Shinra sa kanyang nalaman, subalit bago pa man siya makapagtanong muli ay naglaho na si Joker. Iniisip niya na kung totoo nga ang sinasabi ni Joker, kailangan niyang kalabanin ang kanyang kapatid. Pero alam niyang ito lamang ang paraan upang mabuo muli ang kanilang pamilya at mabawi si Sho sa mga kalaban. Nang makabalik si Shinra sa opisina, inutos ni Captain Obi at Hinawa na basahin nilang lahat ang mga dokumentong konektado sa Evangelist at White Clad upang makakalap ng impormasyon. Subalit sa sobrang dami nito, hindi na kaya ng utak ni Arthur, at kahit si Shinra at ang iba pa ay hirap nang unawain ang lahat ng bagong impormasyon. Kaya naman iminungkahi ni Lieutenant Hinawa kay Shinra na tulungan siya sa kusina habang nagluluto. Ipinaalala ni Hinawa kay Shinra na pwede itong magsabi ng problema nito sa kanya, sapagkat sila ni Captain Obi ay malaki ang pasasalamat sa kanila dahil pinagkakatiwalaan sila ni Shinra at ng iba pa. Nagpasalamat naman si Shinra sa pag-aalala sa kanya ng kanyang tinyente, at maya-maya lang ay masaya silang nagsalo-salo sa hapunan. Gayunpaman habang kumakain, ibinunyag ni Shinra na nakipagkita sa kanya si Joker at ibinahagi din niya ang sinabi nito tungkol sa kanyang kapatid. Nang marinig ito ng lahat, laking tuwa ni Shinra na ang kanyang mga kaibigan at kasama ay handa siyang suportahan na tugisin ang Evangelist at iligtas ang kanyang kapatid. Samantala sa panig ng Knights of the Ashen Flame, makikita si Sho na nakaupo sa isang trono.
Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ang Company 8 ng incident report na magtuturo sa kanila sa White Clad Organization. Ang ulat na ito ay tungkol sa unang sunog na nirespondehan noon ng Company 8, kaya naman hiniling ni Captain Obi kay Hinawa na ikwento sa mga bata ang pinagmulan ng kanilang kumpanya. Bumalik sa nakaraan, si Hinawa ay dating miyembro ng Tokyo Imperial Armed Forces. Doon niya unang nakilala ang kaibigan niyang si Tojo at ang baguhan pa lang noon na si Maki. Nang mga panahon na ito ay hindi naniniwala si Hinawa sa potensyal ni Maki sapagkat iniisip niyang nakapasok lamang si Maki sa serbisyo dahil anak siya ng isang general. Subalit kinumbinsi siya ni Tojo na hindi mahina si Maki kagaya ng kanyang iniisip. Gayunpaman nabanggit ni Tojo na ang kanyang baril ay pinabinyagan niya sa simbahan. Para kay Tojo mahalaga ito para sa baril upang pagbigay respeto at maging responsable sa paggamit nito. Hinikayat niya si Hinawa na ipabinyag din ang kanyang baril, ngunit tumanggi si Hinawa sapagkat hindi siya naniniwala sa simbahan. Kinagabihan habang tahimik na nagbabasa si Tojo, bigla na lamang itong nagliyab at bago pa ito tuluyang maging infernals, hiniling ni Tojo kay Hinawa na barilin na siya. Sa pagkagulantang ay hindi nagawang makalabit ni Hinawa ang gatilyo at ang mga ibang sundalo na lamang ang tumapos sa kanyang kaibigan. Matapos ang pagkamatay ni Tojo, nagdesisyon si Hinawa na ipalipat sa kanyang pangalan ang lisensya ng baril ni Tojo, at habang siya ay naglalakad ay namataan niya ang mga rumesponding mga Fire Force. Noong mga panahong iyon si Obi ay isa pa lamang literal na bumbero, habang nag-uulat siya ng sitwasyon ng insidente sa kapitan ng ikatlong kumpanya, narinig niya ang ilang sundalo na ginagawang katuwaan ang pagpatay sa mga infernal batay sa puntos. Gayunpaman nakiusap ang asawa ng biktima na patahimikin na agad ang kanyang asawa, tumanggi ang kapitan sapagkat prioridad nilang unahin ang mas aktibong infernal. Dito na kinumpronta ni Obi ang kapitan, ipinaliwanag ng kapitan sa kanya na nakabase ang sistema nila sa pagpatay ng infernal base sa puntos upang umangat ang kanilang ranggo. Hindi sang-ayon si Obi sa ganitong pamamaraan, kaya naman ipinangako niya sa asawa ng biktima na siya na mismo ang magpapatahimik at magbibigay galang sa kaluluwa ng kanyang mahal sa buhay. Bago umaksyon si Obi ay dito na nagpakilala si Hinawa, nagpasya silang magtulungan sa kanilang binabalak, ibinahagi ni Hinawa ang tungkol sa nangyari sa kanyang kaibigan. Bagamat hindi naniniwala si Hinawa sa simbahan ng Sol, ipinaalala ni Obi na mahalagang mag-alay pa rin ng dasal bilang paggalang sa kaluluwa ng infernal. Habang isinasagawa nila ang panalangin, naalala ni Hinawa ang kanyang kaibigan, at kahit gaano pa ito kahirap, siya na mismo ang tumapos sa infernal. Matapos ang nangyari, nagpasya si Obi na bumuo ng sarili niyang Special Fire Force Company, na handang tumuklas sa misteryo sa likod ng human combustion at protektahan ng mga mamamayan ng may malasakit. Kaya naman inanyayahan niya si Hinawa at dito na nabuo ang umpisa ng kanilang samahan. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Lieutenant Hinawa na ang unang insidenteng nirespondehan nila kung saan ang biktima ay nakasuot ito ng puting damit. Natagpuan din nila roon ng isang pulang cross na pinaghihinalaan nilang konektado sa White Clad. Samantala ang lugar ng pinangyarihan ng insidenteng tinutukoy ng ating mga bida ay sa lugar na sakop ng Company 7 kung saan nakatalaga ang kapitan nito na si Benem Aro. Sa lungsod ng Asakusa ay kilalang kilala si Benem Aro kahit na ito ay madalas na umiiwas sa mga tao. At nang makabalik na siya sa kanilang base, ipinaalam sa kanya ni Lieutenant Conroe na plano ng ikawalong kumpanya na magsagawa ng investigasyon sa kanilang jurisdiksyon. Inutos ni Benem Aro na huwag na sanang pansinin ang mga ito, ngunit huli na dahil dumating na ang ikawalong kumpanya. Dahil dito, agad niyang ipinaalam kay Captain Obi na wala siyang pakialam sa Evangelist at hindi rin siya naniniwala sa ideya na may mga taong lumilikha ng mga infernal. Binalaan ni Benem Aro ang ikawalong kumpanya na huwag guluhin ang kanyang nasasakupan, subalit sinabi ni Shinra na wala siyang magagawa kahit na si Benem Aro pa ang pinakamalakas, tuturuan niya ito ng leksyon sa hindi pagpapakita ng kooperasyon. Subalit bago pa lumala ang tensyon, tumunog ang alarma sapagkat may paglitaw ng infernal sa malapit, sa kasamaang palad isa sa mga kilala ni Benem Aro ang naging biktima. Ginamit ni Benem Aro at ang ikapitong kumpanya ang mga matoy, sa pagliyab nito ay pinaputok ni Benem Aro ito patungo sa infernal at ilang kabahayan din ang napinsala dahil dito. Gayunpaman sinabi ng matanda na kahit gaano pa karami ang mawasak ni Benem Aro na bahay ay kaya nilang itayo muli ito, malaki ang pasasalamat nila sa kanilang kapitan dahil napapanatili nitong mapayapa ang kanilang lungsod.
Hindi nagtagal ay tuluyan ng pinatahimik na ni Benimaru ang Infernal. Sinabi din ng matanda na ang mga nasirang bahay ay itinuturing nilang alay upang makaiwas sila sa salot. Ang mga tao dito ay itinuturing nila na ang kanilang lungsod bilang kanilang huling pahingahan. Kaya't kapag dumating ang kanilang oras, nais nilang si Benimaru ang magbibigay sa kanila ng kapahingaan, kaya naman binansagan nila itong Demolition King of Asakusa. Pagkatapos may libing ng naging biktima, napansin ng ika-8 kumpanya ang kakaibang kultura dito sa Asakusa. Ang paraan ng kanilang pagluluksa ay sa pamamagitan ng pagdaos ng isang piyesta. Inutos ni Benimaru sa kanyang mga tauhan na kumpunihin ang mga nasirang tahanan, dahil dito nagkasundo din si Shinra at si Captain Obi na makiisa sa pag-aayos, bilang bahagi ng kanilang layunin upang payagan silang mag-imbestiga dito. Samantala habang abala ang bawat miyembro ng ika-8 kumpanya sa pagtatrabaho, alam na ng White Clad na nagpunta sa Asakusa ang Company 8 upang mag-imbestiga, kaya naman iniutos ng isang evangelist na agad lipulin ang investigasyon. Matapos ang isang araw ng pagtatrabaho, habang ginagamot ni Benimaru ang mga paso ni Conroe, napag-usapan nila na si Conroe sana ang nararapat na maging kapitan. Gayunpaman, iginiit ni Conroe na hindi niya maaaring akuin ang posisyon, lalo na kung hindi na niya kayang lumaban. Samantala dumating na si Shinra upang kunin ang kambal upang hindi sila makaistorbo. Inamin ni Conroe na nagugustuhan niya ang mga taga-ika-8 kumpanya dahil hindi sila katulad ng ibang kumpanya na may anomalya. Iminungkahi ni Conroe kay Benimaru na makipagtulungan na sila sa mga ito. Pumayag naman si Benimaru sapagkat wala naman siyang dahilan para kainisan sila. Kinalaunan nakipagkita muli si Shinra kay Benimaru, tinanong niya kung ano ang mga paso sa katawan ni Conroe, nalaman niya sa kapitan na ito pala ay dulot ng tephrosis. Gayunpaman humiling si Benimaru na makipagkita kay Obi ngayon gabi. Samantala madaling nakapalagayan ng loob ng Company 8 ang mga sundalo ng Company 7, natutuwa sila Shinra at Maki na unti-unti na silang tinatanggap ni Benimaru at ngayon ay interesado na itong tumulong sa investigasyon. Sa kabilang pangyayari, habang papunta si Benimaru kay Obi, narinig niya itong kausap si Hinawa, at sinabi ng mga ito na sila ang may pakana ng pagiging infernal ng isa sa mga residente kanina. Dahil dito galit na galit si Benimaru at inatake sila Obi at Hinawa, subalit ang nakakapagtaka ay hindi alam nila Obi at Hinawa kung bakit sila gustong patayin ni Benimaru. Sinabi ni Benimaru na sila pala ang may pakana ng pagiging infernal ni Kontaro. Sinubukan siyang pakalmayan ni Shinra at ipinaliwanag nilang hindi sila ang may kagagawan, ngunit ayaw talaga maniwala ni Benimaru. Lumalabas na ang White Clad pala ang may kagagawan ng panlilinlang na ito. At dahil sa sitwasyon na pagtanto nila Captain Obi at Hinawa na hindi makikinig si Benimaru, kaya naman inutos niya sa buong team na gawin nila ang lahat upang patahimikin ito. Kahit na nagtulong-tulong pa ang miyembro ng Company 8 ay wala silang panama sa lakas ni Benimaru, at sa huli ay 5 sa kanila ang agad na napabagsak nito. Dahil sa nangyari ay galit na din si Captain Obi at nagpasya siyang harapin si Benimaru, kapitan laban sa kapitan. Nakakamanghang kayang tapatan ni Captain Obi si Benimaru kahit wala siyang anumang kapangyarihan, at gamit lamang ang mga armor at mga sandatang pamatay sa apoy. Ginamit ni Benimaru ang kanyang signature moves, pero nagawa siyang maisahan ni Obi at Motokon sapagkat si Obi ay handa palagi sa anumang engkwentro kagaya nito. Namangha si Benimaru na nagawa siyang mabugbog ni Obi ng ganito, dahil dito ay namangha sila Shinra sa kanilang kapitan. Sinabi ni Hinawa na hindi magiging kapitan basta-basta si Obi kung ito ay mahina. Ngunit dagdag pa ni Hinawa na kahit gaano pa man kagaling ang bawat isa sa kanila, isa sa mga kapitan na ito ang mamamatay kapag hindi nila ito napigilan. Nagpasya si Benimaru na gamitin ang kanyang isa sa pinakamalakas na atake, subalit bago pa niya ito tuluyang pakawalan ay pumagitna na si Conroe at nagawang pigilan siya, pero kapalit naman nito ay lalong lumala ang karamdaman ni Conroe. Kinalaunan ay nalaman nila na hindi pala si Obi ang nag-utos kay Shinra na tawagin si Benimaru, gayunpaman hindi pa din mapakali si Benimaru at nagpasya na lamang umalis upang mag-imbestiga. Gayunpaman, natanong ni Shinra kung paano nakuha ni Lieutenant Conroe ang kanyang karamdaman. Ikinwento ni Conroe ang nangyari noon, bago sila tuluyang maging formal na kasapi ng Fire Force, bigla silang inatake ng sunod-sunod na pag-usbong ng mga infernal. Halos sa dami ng kanilang kinalaban ay hindi na nila kaya pang kumilos dahil halos maubos na ang kanilang lakas, gayunpaman hindi sila pwedeng tumigil dahil nasusunog na ang buong lungsod. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi nila makakalimutan ang demonyong biglang sumulpot sa kanilang harapan.
Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Conroe na itulak si Benimaru upang iligtas ito. At sa kabila ng pag-abot niya sa kanyang limitasyon sa paggamit ng kapangyarihan, buo ang kanyang loob na harapin at labanan ang infernal na iyon. Kinaumagahan natagpuan ni Benimaru si Conroe na nakaligtas mula sa matinding laban sa demonyo, ngunit kita sa katawan nito ang matinding sunog. Iginiit ni Benimaru na dapat ay sumama din siya sa pakikipaglaban, subalit mariing tumanggi si Conroe sapagkat ayaw niyang malagay sa panganib si Benimaru dahil siya ang inaasahan nilang magiging leader ng Asakusa. Gayunpaman dumating na din sa Asakusa ang Special Fire Force Company 4, sinabi ng kapitan nitong si Soichiro na sa utos ng emperador, opisyal na nilang itatalaga ang grupo nila Conroe bilang Company 7. At kahit na mariing tumanggi dito si Benimaru, sinabi ni Soichiro na wala siyang nakikitang rason para sila ay tumanggi sapagkat susuportahan sila ng emperador para sa pinansyal at mga tauhang kakailanganin nila at ito ang naging kwento ng pagkakatatag ng Company 7. Kahit na ayaw nilang maging tuta ng emperador, sa tingin ni Conroe ay makakabuti na din ito upang hindi na din maulit ang ganito kalaking pinsala na dinanas nila. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Lieutenant Conroe na wala siyang anumang pinagsisisihan sa mga naging desisyon niya. Tama lamang para sa kanya na mailagay si Benimaru sa posisyon ng kapitan at handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay kahit ilang beses pa upang maprotektahan lamang si Benimaru. Subalit sinabi ni Shinra na ang bawat buhay ay mahalaga. Batid niya ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay, kaya naman narito siya upang maging isang bayani. Hiniling din niya kay Conroe na hayaan siyang tumulong at maging bahagi ng pagprotekta sa mga tao. Dahil sa narinig ay napagtanto ni Conroe na tama ang kanyang mga sinabi, nagpasalamat siya kay Shinra at napagpasyahan nilang lahat na tumulong sa investigasyon. Samantala nadatnan na lamang ni Benimaru na ang mga mamamayan ay nagkakagulo, ang iba sa kanila ay nag-aakusa ng mga kasalanan sa mga taong hindi naman sila ang may sala. Natagpuan din nila Conroe at ang iba na ang kambal na sila Hanata at Hikage ay nag-aaway, at halos kapareho din ito ng sitwasyon kanina ni Benimaru at ni Obi. Sa pagkairita ni Arthur ay binanatan niya si Hikage, nagulat sila Shinra sa ginawa ni Arthur sa bata ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nakita nila na si Hikage ay nag-iba ng anyo sa pagiging isang maliit na matanda. Samantala isa pala sa mga taga-White Clad ang may kakayahang manipulahin ang mga ugat at dugo ng isang tao gamit ang apoy, dahil dito ay nagagawang mabago ni Yona ang mukha ng isang tao base sa kanyang gusto. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamanipula ay hindi niya nakontrol ang sarili at napatay niya ang kanyang biktima. Samantala habang litong-lito si Benimaru sa pag-iimbestiga, ilang mga artificial infernal na naman ang umusbong, dahil dito mas lalong magkakagulo ang Asakusa. At plano din ng White Clad ngayon na makahanap ng isang taong compatible para makalikha muli sila ng isang demonyo. Dahil sa nagaganap na kaguluhan, inutos si Captain Obi sa kanyang mga tauhan na ilikas at iligtas ang mga tao mula sa infernal, hindi sila maaaring pumatay basta-basta ngayon ng isang infernal dahil wala si Sister Iris upang mag-alay ng dasal. Ngunit bigla silang inatake ng taga-White Clad, na tandaan nila Tamaki at Shinra ang palasong apoy na ito, kaya naman sinubukan ni Shinra na habulin ang kalaban pero muli siyang inatake nito. Dahil sa trajectory ng palaso ay nagawa ni Shinra na madepensahan ang atake ng kalaban, naisip niya na habang papalapit siya ay lumalayo ito. Kaya maaaring sinusubukan ng kalaban na ilayo siya sa kanyang grupo, kaya naman iminungkahi niya kay Arthur na magkasama silang hanapin ang sniper. Samantala inimbestigahan ni Conroe ang matandang lalaki, nang tanungin niya kung nasaan si Hikage ay bigo na siyang makakuha ng impormasyon, sapagkat bigla na itong nag-infernalize at agad ding pinatay ito ni Hinawa habang sila Tamaki ay nag-aalay ng dasal. Sinabi ni Obi na hindi sa kanila nakikinig ang mga mamamayan ng Asakusa upang lumikas, kaya naman nagpasya na si Conroe patunugin na ang alarma. Samantala habang tinutunton ni Shinra ang kalaban, dito na siya tinambangan ng mga taga-White Clad, agad na rumesponde si Arthur upang tulungan si Shinra. Sinubukan nila Shinra at Arthur na harapin ang mga ito, subalit dahil sa kanilang hindi malinaw na teamwork bigo silang makalamang sa kalaban at nauuwi lamang ito sa pagtatalo. Nang sinubukan ng dalawa na huminahon, dito sila nakapagplano at nagkasundo silang si Arthur ang baalang humarap sa nakahood, habang si Shinra naman ang baalang humarap sa archer. Naging epektibo ang kanilang plano upang makabawi sa mga kalaban, nagawa nilang mabasag ang formation at depensa ng mga ito.
At dahil sa nagagawa nilang kalamangan, dito na umatras ang gumagamit ng arrow, at upang makatakas ito ay kinain ng nakahod ang isang infernal insect. Samantala matapos patahimikin ni Benemaro ang isang infernal at makapag-alay ng dasal, dito na niya pinalihab ang kanyang sandata. Dahil sa patuloy na kaguluhan at kalituhan sa lahat ng mamamayan ng Asakusa, ang pagtutulungan at pagkakaisa ay malabo pa din sa ngayon, kaya lubos na inaasahan sana ni Obi ang presensya ngayon ni Benemaro upang magbigay direksyon at kamalayan sa bawat mamamayan. Nang makausap ni Benemaro si Conroe, sinabi niya na may mga impostor na gumugulo sa kanilang lahat ngayon, kaya naman iminungkahi ni Benemaro na ipaalam ito ni Conroe sa mga tao. Subalit tinanggihan nito ni Conroe sapagkat hindi na iyon ang kanyang tungkulin. Aniya, ang mga mamamayan sa ibaba ay naghihintay ng salita mula sa kanilang pinuno upang maliwanagan sa nagaganap na kaguluhan, at walang ibang makakagawa nito ng higit kundi ay si Benemaro lamang. Sa mga sandaling iyon, muling pinatatag ni Benemaro ang kanyang loob at inutusan si Conroe na bumaba mula sa tore. Sa gitna ng kaguluhan, mula sa itaas ng tore ay inanunsyo niya sa mga mamamayan ng Asakusa na may mga tagalabas na nagpapanggap bilang sila upang maghasik ng kalituhan at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Subalit ipinahayag niya na hindi nito masisira ang Asakusa sapagkat simula ngayon ay gagawin nila ang lahat upang labanan ang mga tagalabas at maibalik sa kaayusan ang Asakusa. At sa isang iglap lamang ay nabago ni Benemaro ang lahat at nagkaroon ng pag-asa ang bawat isa at sinimulan na nila ang piyesta. Samantala si Haran ay tuluyan ng naging isang infernal, at alam nila Shinra at Arthur na hindi magiging madali ito sapagkat ang kanilang kalaban ay nananatili pa din ang kamalayan nito. Hindi na isang ordinaryong infernal si Haran sapagkat isa na siyang demonyo, na pagtanto ni Shinra na kamukha ito ng demonyong sumalakay sa pamilya niya noon. Naramdaman ni Shinra ang bugso ng Adololink, kaya naman sinabi ni Arrow na hindi dapat nababagay si Shinra sa Fire Force sapagkat isa siyang demonyo na dapat ay tagalipol ng sangkatauhan. Gayunpaman ay sumalakay si Haran kila Shinra at Arthur, at walang kahirap-hirap na binalagbag sila nito, sa kabutihang palad ay dumating si Benemaro at nagpasya siya na ang humarap dito. Napakalakas ng mga atakeng pinapakawalan ni Haran, ngunit nagagawa itong maitaboy ni Benemaro gamit lamang ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, napagtanto niyang matibay ang isang ito, kaya't kakailanganin niyang muling gamitin ang isang teknik na huli niyang isinagawa 2 taon na ang nakalipas. Dinala ni Benemaro si Haran patungo sa himpapawid, ngunit habang isinasagawa niya ito, napansin ni Conroe na tina-target ni Arrow si Benemaro. Sinubukan niya itong pigilan, ngunit nabigo siya dahil sa kanyang kondisyon. Sa mga sandaling iyon, naalala niya ang pangako ni Shinra, kaya sumigaw si Conroe upang humingi ng tulong sa ating bida. Agad na bumulusok si Shinra patungo sa himpapawid at buong lakas na sinikap abutan ng palason ni Arrow. Sa mga sandaling iyon, inakala ni Arrow na hindi kayang pigilan ni Shinra ang kanyang atake. Ngunit dahil sa matinding determinasyon ng ating bida na patunayan na siya ay isang bayani at hindi isang demonyo, nagtagumpay siyang mailihis ang direksyon ng palaso. Tinawag ni Benemaro ang mga nagliliyab na matoy upang suportahan ang kanyang pag-atake, at sinundan nito ng isang teknik na Samira sa depensa ni Haran. Gayunpaman, nang hindi pa rin niya mabasag ang core nito, napilitan siyang gamitin ang teknik na minana pa niya kay Conroe, ang Crimson Moon. Sa isang iglap ay naglaho ang kalaban sa tindi ng pagsabog nito. Dahil sa pagkabigo ng misyon ng mga taga-White Clad, nagpasya sila Ero at Yona na umatras na, gayunpaman kailangan nilang may report sa kanilang commander na ang pangalawang Diablo ay muli nang isinilang. At mula sa pagkahulog sinagip ni Shinra si Benemaro, samantala lubos ang pasasalamat ni Conroe sa mga miyembro ng Company 8 lalong-lalo na kay Shinra dahil sa mga itinulong nila. Kinaumagahan inulat nila Maki at hinawa kay Captain Obi na mayroon silang nakitang malapit na opisina ng mga taga-White Clad dito, ngunit ito ay sunog na at wala ng mga ebidensya. Dahil dito, humingi sila ng ponmanhin kay Benemaro sapagkat maaaring ang pagpunta nila dito ay ang nag-udyok sa mga taga-White Clad upang manggulo. Subalit sinabi ni Benemaro na mas mabuti na ang sitwasyon ngayon dahil wala ng mga White Clad na umaaligid sa lugar. Gayunpaman, bilang tanda ng kanilang pasasalamat, nag-alok si Benemaro ng alak kay Obi bilang simbolo ng pagkakaibigan sa pagitan ng Company 8 at Company 7. Samantala sila Yona at Arrow ay nag-ulat kay Sho tungkol sa pag-iral ni Shinra. Sinabi ni Arrow na ang Adololink ni Shinra ay konektado sa isang demonyo. Kaya naman sinabi ni Sho na interesado siya sa Adololink nito.
Sa kabilang dako, may itinalagang forensic scientist ang ahensya ng Fire Force sa Company 8, kinilala itong si Victor Licht at ayaw sanang tanggapin ito ni Captain Obi. Subalit sinabi ni Victor na hindi naman pwedeng laging aasa si Captain Obi sa Company 5, kaya naman ito ang rason kung bakit pinadala siya dito. Medyo weirdo nga lang si Victor at nasita pa ito nila Lieutenant Hinawa dahil mali ang pagsaludo nito. Sa huli, nalaman ni Captain Obi na si Victor ay dating nagtatrabaho sa Hajime Heavy Industries bilang pyrokinesiology. Kinwestiyon ni Habana kung bakit dito ipinadala si Victor sa Company 8 gayong naging head scientist ito sa kanyang pinanggalingan, ngunit nakiusap na si Victor na tanggapin na siya sapagkat wala din naman kasalukuyang engineer ngayon ng Company 8. Gayunpaman, naisip ni Habana na ang pinakaangkop nilang i-recruit ay walang iba kundi si Vulcan. Bagamat kilala itong mahirap kumbinsihin lalo na't may matinding galit siya sa Hajime at sa Special Fire Force, naniniwala pa rin si Captain Obi na kayang mapapayag siya ni Shinra. Dahil dito, inatasan niya si Shinra na puntahan si Vulcan kasama sina Arthur at Sister Iris. Hindi nagtagal ay pinuntahan nila Shinra ang tirahan ni Vulcan at nagulat sila na ito pala ay isang junkyard. Sinubukan magpakilala nila Arthur at Shinra subalit pinagbabato sila ni Vulcan ng lata. Tumanggi si Vulcan na harapin sila sapagkat alam nitong sila ay mga taga Fire Force, gayunpaman dumating ang apprentice nitong si Yo at ito ang humarap sa kanila upang pakinggan ang kanilang alok. Nalaman nila kay Yu na noon, maraming taga-Hajime at Fire Force ang lumalapit kay Vulcan upang i-recruit siya, ngunit lahat ng ito ay tinanggihan niya. Dahil dito, ginamit ng mga ahensyang ito ang kanilang kapangyarihan upang putulin ang kanyang mga supplier. Sa tingin ni Yu, ito rin ang isa sa pinagmulan ng matinding galit ni Vulcan sa mga ahensyang ito, dahil dito, siya na ang kumukolekta ng mga materyales na kinakailangan ni Vulcan. Gayunpaman nakiusap si Shinra na makausap si Vulcan at marinig ang kanilang mga saloobin, agad na pumayag naman si Yo dahil nararamdaman niya na mabuti ang hangarin ng ating mga bida. Nang patuloyin sila ni Yo ay nakilala nila Shinra si Lisa. At nakita nila si Vulcan na hinahampas nito ang niyari nitong makina at pinapatalsik. Ayon dito, kung madaling masira ang isang makina wala itong pinagkaiba sa depektibong unit. Malugod naman silang tinanggap ni Vulcan, medyo marahas nga lang ito pagdating kila Shinra at Arthur, subalit matapos ang ilang kalokohan, sinabi ni Lisa na ang kapitan ng ika-3 kumpanya ay muli na namang naririto. Kilala si Giovanni na may koneksyon sa Hajime Corporation, kaya naman ramdam agad ang hindi magandang pakiramdam sa pagitan nila. Sinabi ni Vulcan na si Giovanni ang may pakana kung bakit nawalan siya ng mga supplier, at inakusahan din niyang ito ang pumatay sa kanyang ama at lolo. Ngunit binalaan siya ni Giovanni na ito na ang huling pagkakataon na aanyayahan niya si Vulcan na sumali sa kanilang kumpanya. Ayon kay Giovanni, sinasayang lamang ni Vulcan ang kanyang talento at nananatiling nakakulong sa bundok ng mga basura. Subalit iginiit ni Vulcan na hinding-hindi magbabago ang kanyang desisyon hanggat hindi niya nakakamtan ang hustisya. Maya-maya ay inalok ni Shinra si Vulcan na tutulungan siya ng Company 8 na mag-imbestiga, subalit biglang naputol ang kanilang usapan nang si Sister Iris ay pumindot ng ilang mga button dahil sa kuryosidad nito at naging dahilan ito upang sumaya ang kanilang paligid. Dahil sa kakaibang saya na dala ni Sister Iris ay gamaan ang loob ni Vulcan kila Shinra at Arthur. Dahil dito, ay ibinida ni Vulcan ang isa sa mga paborito niyang imbensyon nila dito, at namangha ang ating mga bida ng ang bagay na ito, ay nag-project ng mga imahe ng iba't ibang hayop sa karagatan at maging sa lupa at himpapawid. Dahil sa kanyang nasaksihan, hindi napigilan ni Sister Iris na maluha. Sinabi ni Vulcan na pangarap niyang ibalik ang mga hayop na ngayon ay extinct na, dahil sa magandang pangarap na ito, namangha si Shinra at sinabing si Vulcan ay talagang nararapat sa kanilang kumpanya. Gayunpaman hindi pa din kumbinsido si Vulcan na sumali sa kanilang kumpanya, at nalaman din nila na ang mga magulang pala ni Lisa ay nasawi dahil sa pananalasa ng isang infernal. Inampon siya ni Vulcan matapos niyang maging palaboy, at ibinunyag din niya na parehong naging infernal ang ama at lolo ni Vulcan, at malakas ang hinala nila na may kinalaman talaga dito si Giovanni. Ibinunyag din niyo na minsang nagtrabaho si Giovanni sa lolo ni Vulcan. Kalaunan, naging researcher siya ng Hajime, at mula noon ay matagal nang hindi maganda ang relasyon ng pamilya ni Vulcan sa Hajime. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang naramdaman ni Shinra ang balak ni Giovanni na patayin si Vulcan, kaya naman sinabi niya sa kanyang mga kasama na hindi pa sila pwedeng umalis.
Sa pagpapatuloy, ipinakita sa nakaraan ang pag-aalay ni Vulcan ng soft drink sa puntod ng kanyang yumaong lolo at ama bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pag-alaala sa kanila. Bagamat naging mahirap para kay Vulcan ang simula ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, nakatagpo naman siya ng bagong pamilya kina Yu at Lisa. Sa hapagkainan, sinabi niya sa dalawa na nais niyang bumuo ng samahang hindi masisira, katulad ng matibay na ugnayang naranasan niya noon kasama ang kanyang ama at lolo. Sa kasalukuyan, sinabi ni Shinra sa kanyang mga kasama ang kutob niyang balak patayin ni Giovanni si Vulcan. Hinala ni Shinra na baka ay may kinalaman ito sa history ng Hyjima Corporation. Naisip ni na Arthur at Iris na baka hindi paniwalaan ni Vulcan ang tungkol sa hinala ni Shinra kung sasabihin nila ito. Kaya naman iminungkahi ni Shinra na siya na ang hahanap kay Giovanni, habang sina Arthur at Sister Iris naman ang mananatili upang protektahan ng iba. Samantala, inutusan ni Giovanni ang dalawang miyembro ng taga-White Clad na paslangin si Vulcan at lahat ng kasama nito sa pamamagitan ng Artificial Infernal upang walang maiwang ebidensya. Sinubukang sabihin nila Arthur at Sister Iris kay Vulcan na balak siyang patayin ni Giovanni. Nung una ay hindi maniwala si Vulcan sa kanilang mga sinasabi, hanggang sa ipinaalam ni Yu na may mga taga-White Clad ang naghihintay sa kanila sa labas. Sa kabilang banda, habang nagmamanman si Shinra ay palihim siyang inatake ni Giovanni gamit ang kontrolado nitong kamay. Balak ni Giovanni na kunin si Shinra upang dalhin ito sa Evangelist dahil taglay nito ang Adola Burst. Sinubukan ni Shinra na iwasan ang mga atake ni Giovanni, at bago pa niya ito mahanap ay nagawa siyang makuryente siya nito hanggang mawalan siya ng malay. Samantala ipinaliwanag ni Arthur kay Vulcan na hindi niya kayang lumaban ng buong lakas kung wala ang kanyang espada, sapagkat ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na isa siyang tunay na kabalyero. Kahit napagtanto ni Vulcan na wala sa hulog ang pag-iisip nitong si Arthur, agad din naman siyang gumawa ng bagong sandata para dito. Sa paglabas ni Arthur ay hindi maiwasang mag-alala ni Yu, sapagkat nagmukha lamang baliw si Arthur sa itsura nito, subalit sinabi ni Vulcan na wala siyang choice kundi lagyan ito ng ulo ng donkey para maramdaman ni Arthur na isa itong tunay na kabalyero. Gayunpaman tila gumana nga ang plano ni Vulcan, at sa katunayan pa nga napakalakas ng Excalibur ngayon ni Arthur. Nagawa niyang patamaan ang mga sundalo ng White Clad, at natuklasan niya na isa lang palang mga ilusyon ang mga ito. Nang pumalag ang mga taga-White Clad, ni hindi man lang nila mapaalis si Arthur sa kinatatayuan nito, sa lakas ng Excalibur ni Arthur ay wala silang magawa. Ngunit nang gawa ng taga-White Clad ng ilusyon si Arthur, dito niya napagtanto na hindi pala isang kabayo ang dala niya kundi isang donkey. Dahil dito ay humina ang kumpiyansa ni Arthur, at nagawa siyang atakihin ng kalaban dahilan para mawasak ang ulo ng donkey. Gayunpaman, muling tumindig si Arthur upang ipaghiganti ang pagkawala ng kanyang donkey. Samantala, hinimok naman ni Vulcan sina Lisa at Yu na tumakas dahil kailangan niyang tulungan si Arthur, ngunit tumanggi ang dalawa at iginiit na hindi sila aalis sapagkat isa silang pamilya. Tinanong ni Lisa kung bakit sila patuloy na hinahabol ng mga taga-Hyjima. Bilang tugon, ibinunyag ni Vulcan na ang kanilang angkan ay nagtataglay ng pambihirang kaalaman sa teknolohiya, at ang teknolohiyang ginagamit sa pagbuo ng Amaterasu Power Plant ay nagmula sa kanyang mga ninuno. Ngunit biglaan na lamang pinagtaksilan ni Lisa si Vulcan at maging si Yu. Ibinunyag ni Lisa na ang tunay na pakay niya kung bakit siya nagpaampon kay Vulcan ay upang makuha ang susi ng Amaterasu. Ibinunyag din ni Lisa na siya ay matagal nang nagsisilbi sa Evangelist, bagamat hindi naniniwala si Vulcan. Sinabi ni Lisa na papunta na si Giovanni upang paslangin siya. Pagdating ni Giovanni, ibinunyag niyang si Lisa ay isang undercover agent na ipinadala upang makuha ang susi ng Amaterasu mula sa pamilya ni Vulcan. Idinagdag pa niya na katulad lamang ni Vulcan ang kanyang ama at lolo, mga taong madaling malinlang dahil sa kanilang malalambot na puso. Sinabi ni Vulcan na wala siyang alam sa tinutukoy nilang susi sa Amaterasu, kaya naman sinaktan ni Giovanni si Yu at binaril ito upang mapilitang magsalita si Vulcan. Napagtanto ni Giovanni na wala talagang alam si Vulcan tungkol sa tinatawag na susi. Dahil sa inis, ininsulto niya si Vulcan pati na rin ang teknolohikal na pamana ng kanyang pamilya. Paulit-ulit niyang binugbog si Vulcan at winasak din ang projector na matagal nang itinuturing ni Vulcan bilang isang mahalagang kayamanan at simbolo ng kanyang pangarap. Habang patuloy na winawasak ni Giovanni ang projector ni Vulcan, aksidente niyang nakita ang isang flash drive na malamang ito ang tinutukoy niyang susi sa Amaterasu.
Nagising na lamang si Shinra at nakita si Habana sa harap niya. Inihayag ni Habana na nilagyan niya ng bug si Iris para marinig ang lahat ng usapan kanina, pero kahit kainahinala ang ginawa nito sa huli ay pinakawalan pa rin niya si Shinra. Dumating si Shinra na bumubulusok sa labanan, sinubukan siyang pigilan ng dalawang mga kalaban ngunit agad siyang nakalusot. Habang hawak na ni Giovanni ang flash drive ay bigla na lamang siyang inabot ni Shinra at tinuhad nito sa mukha. Nadatnan ni Shinra na sugatan sila Vulcan at Yug at napagtanto niya na tinaksil sila ni Lisa. Sa labas naman ay sumunod din si Habana sa labanan upang tulungan si Arthur, gamit ang kanyang kakayahan mabilis lamang niyang pinabagsak ang dalawang taga-white clad. Gamit ang mga galamay na apoy ni Lisa ay nagawa niyang mahuli si Shinra, gayunpaman ay inutos ni Vulcan kay Sister Iris na pindutin ang mga buton. Dahil dito ay nagsilabasan ng mga animatronic at nagsanhi ito upang tumaas ang magnetic field sa paligid at mawala ng control si Lisa sa kanyang mga galamay. Matapos nito nagawa ni Shinra na patalsikin si Giovanni palabas ng workshop, subalit nang siya ay lumabas, naramdaman niya ang bugso ng kanyang Adolo Link at sa sandaling iyon, doon niya muling unang nakita ang kapatid niyang si Sho. Napakasaya ni Shinra nang masilayan niya ang kanyang nakababatang kapatid, ipinagmamalaki niyang lumaki si Sho na napaka-cute at parang isang anghel. Ipinahayag ni Shinra na siya ang kanyang kuya at gagawin niya ang lahat upang iligtas si Sho. Subalit nang lumapit si Sho, nagawa niyang pahintuin ang oras at doon niya napagtanto na si Shinra pala ang kanyang kapatid, bagay na nagdulot sa kanya ng pagkasuklem. Idineklara niyang isasama niya si Shinra sa White Clad. Nang subukan naman ni Arthur na pigilan siya, agad siyang inatake ni Sho gamit ang kanyang espada. Inutos ni Sho na dadalhin nila si Shinra pauwi, habang si Giovanni naman ay ipinaalam sa kanya na hawak na nila ang susi sa Amaterasu. Subalit bago pa ito matuloy, dumating na si Victor sakay ng truck at sinagip sila Shinra at ang iba pa. Nakita ni Vulcan si Lisa at sinubukan niya itong isama, pero sa sandaling ito ay nagdalawang isip itong iabot ang kanyang kamay at makikitang bakas dito ang pagsisisi sa ginawa nito. Sinubukan pa rin ni Sho na harangan ang kanilang truck, ngunit sa sandaling iyon ay biglang dumating si Joker at sinagupa siya. Halos pantay lamang ang kanilang galing pagdating sa bilis, sinabi ni Joker na hindi niya hahayaang makuha agad ni Sho si Shinra, at nang tuluyan ng makalayo ang truck bigla na ring naglaho si Joker. Kinalaunan, habang sila ay nasa hospital inulat ni Shinra kay Captain Obi ang nangyari kanina, nakiusap din siya na patuloyin pansamantala si Vulcan sa kanilang base upang mapanatili ang kaligtasan nito. Dahil sa masamang nangyari sa kanila, ayaw sanang isama ni Shinra si Vulcan sa kanilang base sa nakakalungkot na sitwasyon. Gayunpaman, humingi rin ng tawad si Vulcan kay Shinra sapagkat hindi siya nakinig noon sa mga babala nito at hindi sana malalagay sa panganib si Yu. Gayunpaman, nais pa rin ni Vulcan na maibalik si Lisa at mabuo muli ang kanyang pamilya. Halos kapareho rin ito ng sitwasyon ni Shinra matapos ang pagbubunyag ni Sho, kaya napagpasyahan nilang magtulungan upang maibalik sa kanilang piling ang mga mahal nila sa buhay. Nang gabing ding yun, na-discharge na din si Arthur sa hospital dahil hindi naman malala ang sugat nito, habang si Yu ay nanatili pa din sa hospital dahil sa kalagayan nito. Sa kanilang pag-uwi, hindi inaasahan ni Vulcan na ganito kainit ang pagtanggap sa kanya ng Company 8, isang pamilya na salo-salong kumakain ng masasarap na pagkain, malayong malayo kumpara sa inaasahan niya. Gayunpaman, tinanong ni Captain Obi kung nais pa rin bang sumali ni Vulcan sa Company 8. Batid niyang mabigat ang alok na iyon para kay Vulcan dahil sa masamang sinapit ng kanyang pamilya. Ngunit nais ni Captain Obi na maging tapat si Vulcan sa kanyang tunay na nararamdaman, sapagkat nauunawaan nilang lahat kung tatanggihan niya ang alok. Kinabukasan, bumalik si Vulcan sa workshop at nagtungo sa puntod ng kanyang yumaong lolo at ama. Nag-alay siya ng paborito nilang soft drinks at humingi ng tawad sa kanila dahil puputulan na niya ang pangako niya sa kanila. Ipinahayag niya na tuluyan na siyang sasali sa Fire Force upang mabuo muli ang pamilyang natagpuan niya. Makalipas ang ilang araw, bumisita sila Kerem, Habana at Lieutenant Conroe sa istasyon ng Company 8 upang talakayin nila ang mga ebidensyang nakalap nila sa mga krimeng kinasangkutan ng White Clad nitong mga lumipas na linggo. Ibinahagi ni Captain Obi na nasa kamay na ni Giovanni ang susi sa Amaterasu, at nalaman din nila na pilit pinagtatakpan ng Company 3 ang iskandalong ginawa ng mga ito, at ang humaharap ngayon sa media ay isa lamang na impostor ni Giovanni. Ipinahayag ni Obi na inatasan niya si Leech na tukuyin ang pinagtataguan ng kanilang mga kalaban. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, lihim pala itong kasabwat ni Joker.
Tanging si Habana lamang ang nakakahalata sa kaina-hinalang kilos ni Lick, kaya't kinwestiyon niya ang desisyon ni Obi na pagkatiwalaan ito. Gayunpaman napag-usapan nila Leech at Joker kung gaano kalakas ang commander ng White Clad na si Sho, dito pa lang ay napapaisip na sila kung kakayanin ito ng Company 8 lalo na si Shinra. Aminado si Captain Obi na hindi sapat ang lakas ng kanilang rookies laban sa banta ng mga kalaban, kaya naman si Lieutenant Conroe ay iminungkahi na sila na ang baalang magsanay sa kanilang mga bagong miyembro. Kinalaunan ay ipinakita ni Vulcan ang kanyang bagong imbensyon, isang device na kayang pumatay ng apoy sa isang iglap sa pamamagitan ng magnetic force. Sa kabilang pangyayari naman, dumating na sila Shinra at Arthur sa Company 7 upang sila ay sanayin ni Venom Arrow. Itinuro sa kanila ni Venom Arrow na ugaliing maging laging alerto, sapagkat sa labanan ay laging buhay ang nakataya. Nang sinubukan ni Venom Arrow ang fighting skills ng dalawa, ipinahayag niya na ang talento nila sa pakikipaglaban ay maganda, subalit nakukulangan siya kaya naman inutos niyang gumawa ang dalawa ng finishing moves. Gayunpaman, dumating si Leech at iminungkahi kay Venom Arrow na ituro kay Shinra ang tamang paraan ng pagkontrol sa pagpapalabas ng apoy. Sa pamamagitan ng pagpapasikip nito, nagiging mas malakas at mas epektibo ang bugso ng apoy na tila isang propulsion kumpara sa basta todo ang pagbuga na halos mabilis makaubos ng lakas. Bagamat nakatulong ang sinabi ni Leech, binalaan pa din siya ni Conroe na huwag itong gagawa ng kalokohan sa Company 8. At habang pinapahusay ni Arthur ang kanyang combat skills sa ilalim ng gabay ni Venom Arrow, sinubukan naman ni Shinra na kontrolin ang pagbugso ng kanyang apoy, ngunit habang ginagawa ito ay nawalan siya ng kontrol. Napansin ni Shinra na gumagamit si Venom Arrow ng mga hand sign sa mas epektibong atake, kaya naman nagsimula siyang gayahin ito at mag-eksperimento ng iba't ibang hand sign pero hindi ito gumana at nauwi lang naman din sa kapalpakan. Dahil dito, nagpasya si Venom Arrow na ay patanggal kay Shinra ang kanyang gloves at ipinaliwanag niya ang paggamit ng hand sign na Torashigi. Sa pamamagitan nito, nagagawa niyang may concentrate ang ki sa ilang bahagi ng katawan na tumutulong upang makontrol ang pagbugso ng kanyang apoy. Sinubukan ni Shinra ang Torashigi, at makalipas lamang ang ilang sandali ay agad niyang nadama ang pagbabago sa pagbugso ng apoy sa kanyang mga paa. Dahil dito, nagawa niyang ituon ang ki sa kanyang mga paa, at mabilis siyang bumulusok paitaas na parang isang jet. Sa mga nangyayaring ito, napansin ni Conroe na tila nag-e-enjoy si Venom Arrow sa pagsasanay kina Shinra at Arthur. Bagamat hindi ito halata sa kanyang mukha, sigurado si Conroe dahil nakikita niyang determinado si Venom Arrow na turuan ang mga baguhan. Kinabukasan habang nagsasanay si Arthur sa paggamit ng katana, kapansin-pansin agad ang pag-unlad ni Shinra, bumilib si Venom Arrow sa pagbabago niya at habang lumalakas siya ay nararamdaman niya ang koneksyon niya sa kanyang kapatid. Samantala, kinulat ni Giovanni sa ilang miyembro ng mga White Clad na ang Company 8 ay malapit na nilang matunton ang kanilang base. Ngunit naging pabor pa ito kay Sho sapagkat nasa kumpanyang ito ang may hawak ng Adolo Link at magagamit nila ito sa kapakinabangan. Naalala ni Shinra ang pananakot ng kanyang ina noon na ang mga batang pasaway ay ipapadala sa Nether kapag hindi sila sumusunod. Dahil dito, mabilis niyang niligpit ang kanyang mga laruan at ipinangako kay Sho na ililigtas niya ito sakaling mapunta man ito sa Nether. Sa kasalukuyan, sinabi ni Captain Obi na ang mga ebidensyang nakalap ni Leech nitong nakaraan ay nakatulong upang matukoy nila ang lugar na pinagtataguan ng mga evangelist. Ipinabatid din ni Iris na ang Netherworld ay isang madilim na lugar na hindi naabot ng liwanag ng Sol. Ipinaliwanag ni Victor na ang Nether ay isang malawak na subway tunnel sa Tokyo, at karamihan dito ay natabunan at naging delikado pagkatapos ng Great Disaster. Kaya naman sinabi ni Captain Obi na bukas ay papasukin nila ito upang mapigilan na ang gumagawa ng Artificial Infernal. Maya-maya ay napaginipan ni Shinra ang isang babaeng kahawig ni Sister Iris, nakaramdam siya ng pagbugso ng kanyang Adolo Link pero agad din siyang nagising matapos nito. Kinabukasan, unang beses na sumabak sina Vulcan at Victor sa isang opisyal na operasyon kasama ang grupo. Ayon kay Captain Obi, bagamat mahigpit na ipinagbabawal ang pagpunta sa Nether, nabigyan sila ng simbahan ng espesyal na pahintulot upang imbestigahan ang lugar. Nakadagdag sa kanilang takot ng ikwento ni Sister Iris na may mga kakaiba at nakakatakot na nilalang na naninirahan sa Nether. Sa pagdating nila sa tarangkahan, naghandog siya ng isang dasal para sa kanilang kaligtasan.
Sa kanilang pagpasok ay pinangunahan ng mga alagang apoy ni Maki ang daanan upang magbigay liwanag, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na inaabangan na pala sila ng mga white-clad. At sinalubong sila ng makapal na usok at naging dahilan ito upang ang kanilang grupo ay magkahiwa-hiwalay. Nagulat na lamang si Sister Iris na dalawang Tamaki na ang kanyang kasama at lumalabas na ginamitan na naman sila ng mga ilusyon na kawangis nila upang sila ay magwatak-watak. Napagtanto ni Captain Obi na sila na lamang ni Vulcan ang natira, nakatulong ang goggles ni Vulcan upang makakita siya sa hamog at natuklasan niya na gumamit ng ilusyon ang mga kalaban. Samantala naguguluhan si Sister Iris sa pagtukoy kung alin sa dalawang Tamaki ang tunay, hindi napigilan ng totoong Tamaki ang mainis dahil halata namang lalaki ang boses ng impostor. Bilang patunay ay ipinakita niya ang kanyang kakayahan. At kung hindi pa mahuhubaran si Tamaki ay hindi pa malalaman ni Sister Iris na siya ang tunay kaya naman lalo siyang naiinis. Gayunpaman nang makaalis na ang impostor, dumating ang isang miyembro ng white-clad at nagpakilala itong si Assault upang sila ay kalabanin. Samantala natatakot ngayon si Maki dahil siya lamang mag-isa ang naiwan hanggang sa dumating ang mga white-clad at inakala niyang mga multo ito. Ngunit agad siyang napalagay ng mapagtanto na tao pala ang kanyang mga nasa harapan. Nang sumugod ang isang kalaban ay madali lamang niyang pinabagsak ito sa pamamagitan lamang ng isang kamay, inilabas niya ang kanyang mga bagong sandata na pinapagana ng kanyang mga alagang apoy. Nang magpaulan ng mga kalaban ng mga sunod-sunod na atake, nagawa ni Maki na mas alag ito at mapigilan gamit ang kanyang sandata. Isa-isa niyang pinulbos ang mga natitira sa pamamagitan ng hand-to-hand combat at binalagbag gamit sila Spouter at Flare. Sumunod niyang nakalaban ng pinuno ng kalaban na gumagamit ng Morning Star. Dahil sa bigat ng sandata nito, nahirapan si Maki na pigilan ng mga atake. Gayunpaman, agad din siyang nakabawi gamit sina Spouter at Flare at sa huli ay tinapos niya ito gamit ang kanyang finishing move. Samantala nagsimula ng harapin ni Tamaki si Assault, mapapansing hirap si Tamaki na tapatan ng mga atake nito, kaya naman sinabi ni Assault na agad na niyang tatapusin ang laban dahil ayaw niyang manakit ng mga bata at babae. Gayunpaman, naalala ni Tamaki ang pangako niya sa sarili na hindi niya kakailanganin ang tulong ni Shinra, kaya nagpa siya siyang harapin ang kalaban mag-isa. Subalit sa kasamaang palad, muling umatake ang kanyang sumpa na naging dahilan upang mawalan ng focus si Assault. Dahil dito sinamantala na nila Sister Iris at Tamaki na bugbugin si Assault hanggang sa mawalan ito ng malay, at sa ganung paraan sila nanalo sa isang napakalakas na kalaban. Sa kabilang banda, habang binabagtas ni Lieutenant Hinawa ang kahabaan ng riles, isang palaso mula kay Arrow ang sumalubong sa kanya. Batid ni Hinawa na si Shinra ang tunay na pakay ng mga ito, kaya mariin niyang ipinahayag na hindi nila hahayaang madakip si Shinra. Samantala kasalukuyang bihag ngayon si Victor ng kalaban, subalit agad din naman itong napigilan ni Shinra nang gamitin niya ang teknik niyang rapid. Samantala habang nagpapalitan ng mga putok sila Hinawa at Arrow, napagtanto ni Hinawa na hindi niya mailalantad ang mismong posisyon ni Arrow sa anggulong ito, kaya naman minabuti niyang lumipat ng pwesto. Ngunit habang mabilis siyang tumatakbo sa abandonadong tren upang mas makakuha ng kalamangan, dito naman naisahan si Hinawa ni Arrow at nagawa siyang maikulong nito sa tren sa pamamagitan ng pagpapasabog ng palaso. Sinabi ni Arrow na hindi siya malalamangan ni Hinawa sapagkat nasa kanyang teritoryo sila, gayunpaman, iginiit ni Hinawa na hindi niya ibibigay si Shinra. Naniniwala siyang hindi dapat isakripisyo ang isang buhay para lamang sa pansariling adhikain. Dagdag pa niya, lumalaban sila dahil sa dignidad at tungkulin, hindi dahil sa bulag na pananampalataya tulad ng mga evangelist. Sa pagkakataong ito ginamit muli ni Hinawa ang kanyang shotgun, pero sa kada putok nito ay kailangan ding palitan ang barrel nito dahil sa lakas ng puwersa. Sinabi ng dalawang taga-white-clad na para silang nanunood ng sagupaan ng dalawang tangke. Sa lakas ng impact ng bala ni Hinawa ay kita ding nakatanggap na din si Arrow ng pinsala sa katawan hanggang sa nagpalitan sila ng kanya-kanyang mga atake, at si Hinawa ay nawala na din ng lakas dahil sa matinding laban nila. Sa mga sandaling ito, naalala ni Hinawa na hindi pa ganap na maituturing na isang tunay na kumpanya ang Company 8, kaya naman hindi siya pwedeng masawi ngayon dahil walang kaagapay si Captain Obi na pamunuan ang kanilang grupo. Sa kanilang sabayang pagpaputok, ginamit ni Hinawa ang apoy ni Arrow laban sa kanya upang pabilisin ang kanyang bala, at sa huli ay matagumpay niyang nataman si Arrow. Dahil sa panghihina, naupo na lamang si Hinawa nang lapitan siya ng dalawang white-clad na handang tapusin siya.
Ngunit sa isang huling sandali, pinitik niya ang bala patungo sa kanila at nang tumama ito sa kisame, bumagsak iyon na siyang naging daan sa pagdating ni Arthur. Muling nakaharap ni Arthur ang isang white-clad na dati na niyang nakalaban sa workshop ni Vulcan. Lumilikha ito ng maraming ilusyon upang siya ay lituhin, ngunit sa pagkakataong ito ay alam niya na ang lahat ng ito ay peke lamang, dahil naalala niya ang aral ni Venom Arrow na dapat nilang maramdaman kung alin sa mga atake ng kalaban ang may tunay na bigat ng katawan. Gayunpaman nang maramdaman niya ang paghinga ng kalaban, dito na siya umatake at dumaan ito sa ulo ni Hinawa. Inakala tuloy nito na nagkamali si Arthur, subalit nasa likod pala ng poste nagtatago ang tunay na kalaban ni Arthur, at bumagsak na ito dahil sa natamong sugat. Samantala habang naglalakad sila Tamaki at Sister Iris, inakala nilang mga mata ang papalapit sa kanilang dalawang apoy, subalit ito pala si Maki at agad silang napalagay ng mapagtantong kasama pala nito sila Flare at Spotter. Sa kabilang panig, hinarap ni na Giovanni at Lisa sina Vulcan at Captain Obi. Sinabi ni Vulcan na naparito siya upang makita si Lisa, at sa pagkarinig nito ay kitang-kita ang malalim na epekto ng kanyang mga salita kay Lisa. Dahil dito, binyantaan ni Giovanni si Lisa dahil alam niyang naging malambot na ang damdamin nito para kay Vulcan. Ipinaalala rin niya kay Lisa na isa itong manipulator, at kung hindi siya susunod, tuturuan niya ito ng leksyon. Hindi napigilan ni Captain Obi ang magalit kay Giovanni dahil sa pagmamanipula nito kay Lisa. Gayunpaman, sinabi ni Giovanni na alam ng Evangelist ang lahat tungkol sa misteryo ng human combustion, pati na rin ang insektong nagdudulot ng artificial infernal, at maging sa sikreto ng Adola Link ni Shinra. Subalit sa kabila ng lahat ng narinig, hindi na mapipigilan pa ni Captain Obi na balagbagin na si Giovanni. Hawak ng mga galami ni Lisa sina Captain Obi at Vulcan, at kahit anong pakiusap nila ay halatang wala siya sa sarili. Ibinunyag ni Giovanni na compatible si Lisa sa infernal bug na tumulong mawala ang trauma niya sa apoy matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang infernal. Nakatakas sina Obi at Vulcan gamit ang extinguisher device, wala sa katinoan si Lisa at iginiit na poprotektahan siya ng kanyang mga fire tentacles. Sinadya ni Obi na magpabugbog upang malagyan ng extinguisher grenade ang bawat galamay nito, at dahil dito ay nagawa din niyang mapuksa ang mga galamay at mapalaya din si Lisa. Nasalo siya ni Vulcan, at habang nasa bisig nito ay tuluyan siyang napaiyak. Ngunit agad siyang muling sinindek at tinakot ni Giovanni, sinabi nito na utang ni Lisa ang buhay niya sa kanya. Agarang lumayo si Lisa at sinabihan si Vulcan na umalis na lamang, ngunit bigla siyang ginawang hostage ni Giovanni at sinaksak at sinakal gamit ang mainit na kawad. Inutos ni Giovanni kay Vulcan na barilin nito si Obi, at kung hindi ay tutuluyan niyang pugutan ng ulo si Lisa. Dahil dito ay lumapit si Captain Obi at sinabi kay Vulcan na sundin ang sinasabi ni Giovanni upang mailigtas si Lisa. Kahit na mahirap ay tuluyang binaril ni Vulcan si Captain Obi, at ang tuluyan ng pinakawala ni Giovanni si Lisa, dito na agarang tumayo si Obi at binunot ang riles na kinatatayuan ni Giovanni upang masindak ito. Sinabi ni Vulcan na hindi sila pupunta dito kung hindi sila handa. Ibinunyag niya na gumawa siyang bulletproof vest para sa kanilang kapitan dahil siya na ngayon ang engineer ng Company 8. Gamit ang bagong helmet ni Vulcan, ay nagawa niyang masira ang mga iba't ibang sandata ni Giovanni. Sumunod na sumugod din si Captain Obi kay Giovanni gamit ang riles ng tren. Tinanong niya ito kung bakit lumilikha ang Evangelist ng mga infernal at ano ang tunay na layunin nila. Sinabi ni Giovanni na hindi maiintindihan ng isang ordinaryong tao tulad ni Obi ang katotohanan, sapagkat para sa kanila, ang mga infernals ay bahagi ng natural na kaayusan upang ma-reset ang mundo. Gayunpaman, si Shinra na may taglay na Adola Burst ay unti-unti nang nakakabuo ng pag-unawa rito. Samantala, muling nakaranas si Shinra ng hallucination at nakita ang imahe ng isang demonyong tila konektado sa kanya. Ipinakita nito ang mga alaala ng kanyang nakaraan, kabilang ang mga sandali nila ni Sho noong bata pa sila, na nagpapahiwatig na may koneksyon silang dalawa. Pagbalik niya sa kamalayan, nakita ni Shinra ang mga yapak ng isang demonyo na tila nagtuturo ng kinaroroonan ni Sho. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Giovanni kay Captain Obi na maaaring nakalink na ngayon si Shinra sa kanilang commander na si Sho. Ayon pa sa kanya, ang Adola Burst ay nakakaapekto sa iba't ibang uri ng init, lampas ito sa antas ng pyrokinetics at konektado sa pinagmumulan ng misteryosong pagliyab ng mga tao. Samantala tuluyan ng natunton ni Shinra si Sho, ipinahayag ng ating bida na narito siya upang tuparin ang pangako niya sa kanilang ina, ngunit nadismaya si Sho at sinabing wala siyang ina, bagay na ikinagalit ni Shinra.
Ipinahayag ni Shinra na huwag nitong pagsalitaan ng masama ang kanilang ina dahil dito ay bigla silang naglaho at tanging mga bakas lamang ni Shinra ang nakikita ni Leech. Napagtanto ni Leech na kasalukuyan na palang naglalaban ng dalawa hanggang sa tinangkang tusukin siya ni Sho ng espada nito, buti na lamang ay napigilan ito ni Shinra. Sa gitna ng kanilang sagupaan ay nagagawa ng masabayan ni Shinra ang bilis ni Sho, ngunit nang sandaling ibaw nito ang espada sa lapag, dito na huminto ang oras at napuruhan ni Sho si Shinra sa tagiliran gamit ang espada. Matinding pinsala ang tinamo ni Shinra mula sa pag-ataking iyon. Samantala, nagbalak nang umalis si Giovanni sapagkat nagawa na niyang pagtagpuin sina Shinra at Sho. Bago tuluyang maglaho, sinabi niya kay Vulcan na iiwan na niya si Lisa sa kanya, ngunit wala nang magbabago sa isip nito dahil tuluyan na siyang na-brainwash. Ipinaliwanag ni Sho kay Shinra na hindi nito mapapantayan ang bilis niya dahil magkaiba sila ng universo. Muling umatake si Shinra at nagawang pahintuin muli ni Sho ang oras, dito napagtanto ni Leech na kayang gamitin ni Sho ang init upang palawakin ang sarili niyang universo. Kaya naman agad niyang binalaan si Shinra sapagkat wala siyang pag-asang manalo sa kapatid nito. Sa pagpapatuloy, habang nag-uulat si Yona sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa pagkikita ni Sho at Shinra, biglang lumitaw ang isa pang miyembro din ng Evangelist na si Haomei, at sinabi nito na hindi lang pala siya at si Sho ang nagtataglay ng Adola Burst. Ipinaliwanag naman ni Sho kay Shinra na ang dimensyong kinalalagyan nila ngayon ay mula sa Adola Burst at kumukoneka si Shinra dito sa tuwing nagiging aktibo ang Adola Link nito. Sinabi din ni Sho na ang kanilang apoy ay kayang makaapekto sa lahat ng nilalang dito sa mundo, at ang lugar na ito ay ang impyerno, at makikita sa likuran ni Sho ang tinutukoy nilang Evangelist. Dahil dito sinigawan ni Shinra ang Evangelist dahil ginagamit nito si Sho para sa human combustion. Nang muling bumalik sila sa tunay na mundo, lalong naging malinaw para kay Leech na ginagamit ni Sho ang apoy sa pagpapalawak ng universo upang mapahinto ang oras. Sa kabila ng pabala at paliwanag ni Leech kay Shinra tungkol sa kakayahan ni Sho, sumugod pa din ang ating bida at puro lamang pinsala ang natamo niya kay Sho, at sinaksak siya nito sa likuran ng espada. Sinabi ni Shinra na siya ang nakakatandang kuya nito, kaya naman pinagsabihan niya si Sho na magpakabait. Muli siyang nagyaya ng habulan kay Sho, at kagaya pa din ng dati ay pinaglaruan lamang siya nito at pinatalsik sa isang bahagi ng haligi. Gayunpaman, sa gitna ng pagsusumikap ni Shinra, hindi niya namalayang nagawa niyang gamitin ang Adola Link at bahagya niyang nasugatan si Sho sa mukha. Dahil dito unti-unti nang napapagtanto ni Shinra na maaari niyang mahuli si Sho sa pamamagitan ng paggamit ng Adola Link, at kahit walang kasiguraduhan kung paano gamitin muli ito ay patuloy lamang siyang sumusugod, at makikitang si Sho ay bahagya ng nagseryoso sa laban. Kahit pa nagtamo muli si Shinra ng malubhang pinsala mula kay Sho, hindi pa din siya natinag at ngayon ay nais niyang siya naman ang magpadama ng emosyon, na tulad ng naramdaman niya sa iba noon. Habang pasugad si Shinra, naaalala niya ang imahe ni Sho noong sanggol pa lamang ito. Sa kabila ng paulit-ulit na pagpapabagsak sa kanya ng kanyang kapatid, ipinaliwanag niya kung gaano ito kahalaga sa kanya ngayong natuklasan niyang buhay pa pala ito. Ipinahayag din ni Shinra kay Sho na hindi siya nag-iisa sa laban sapagkat karamay niya ang kanyang mga senior upang iligtas ito. Nauunawaan ni Shinra na para kay Sho ay isa lamang siyang estranghero, ngunit hindi siya papayag na mabigo sa pagtupad sa pangako niya sa kanilang ina. Para sa kanya, isang malaking himala na makita niyang buhay pa si Sho. Sa muli niyang pagsugod, nagawa ni Shinra na higitan pa ang bilis ng liwanag. Laking gulat na lamang ni Sho nang hindi niya na makita si Shinra kahit nakahinto na ang oras, hanggang sa bigla na lamang bumangga si Shinra sa isang haligi. Tinanong ni Sho si Shinra kung paano ito nagawang maglaho, at sumagot si Shinra na sinikap lamang niyang higaitan pa ang kanyang bilis. Dahil dito, napagtanto ni Leech na bumilis si Shinra hanggang sa mabuwag ang mga particle ng kanyang katawan at muling mabuo pagkatapos. Sa sandaling iyon, naisip ni Leech na maaaring makalikha si Shinra ng isang black hole na kayang sumire sa buong pag-iral. Sinubukan muli pahintuin ni Sho ang oras, subalit sa pagkakataong ito ay nagawa na siyang masuntok ni Shinra at tila siya naman ngayon ang dehado. Hindi siya makapaniwala kung paano nagagawa ito ni Shinra gayong wala naman itong basbas ng Evangelist. Nang masaksihan ito, sinabi ni Haomei na ang nagawa ni Shinra ay maaaring ang simula ng pagsilang ng 4th generation. At ngayon ay nagagawa na ni Shinra na makipagsabayan kay Sho dahil pantay na ngayon ang kanilang bilis.
Sa sobrang bilis ng dalawa ay hindi na maunawaan ni Yona ang kanilang laban, ngunit nang sandaling tumigil na sila Shinra at Sho ay biglang nagsuka na si Shinra ng dugo, senyales na nasobrahan na sa init ang katawan ni Shinra. Iginiit ni Lich kay Shinra na tumigil na ito sa pakikipaglaban, sapagkat kung magpapatuloy pa ito ay maaari itong ikasawi nito, subalit si Shinra ay hindi alintana ang kanyang kalagayan, bagkus ito pa nga ay napangiti hindi dahil sa nervyos o takot, kundi labis siyang nasisiyahan ngayong kapiling niya ang kanyang kapatid. Habang nagpapatuloy ang sagupaan ng dalawa, pilit ipinapaliwanag ni Shinra na siya ang nakatatandang kapatid ni Sho, ngunit patuloy pa din itong itinatanggi ni Sho kahit na nakikita niya ang mga alaala ni Shinra noon. Sa pinakahuling beses ay nagawa ni Shinra na kumonekta sa isipan ni Sho, sinabi ni Shinra na mahalaga sa kanya ang ginawa niyang pangako sa kanilang ina. Nakita ni Sho kung paano madalas binubuli si Shinra noon at tinatawag na demonyo, at inaakusahang pumatay sa sariling niyang ina at kapatid. Pilit pa ding itinatanggi ni Sho na wala siyang nakaraan at wala siyang kinalaman kay Shinra. Subalit nakita niya ang nawalang alaala niya noon kung paano siya nilapitan ng Evangelist habang nagaganap ang sunog. Ipinahayag ni Shinra na sabay silang ngumingiti noon habang kapiling nila ang kanilang ina. Sa sandaling ito ay napagtanto ni Sho na ito pala ang kanilang ina, at nakita niya mula sa alaalang ito kung paano siya alagaan ni Shinra noong sanggol pa lamang siya, na tila isang liwanag na sumasagip sa kanya. Dahil sa mga alaalang ito ay hindi napigilan ni Sho na maluha, mula sa yakap ng kanyang kuya ay napagtanto niya na ito talaga ang kanyang kapatid, ngunit nagulat na lamang siya nang nakatusok na ang espada niya kay Shinra. Alam ni Shinra na hindi ito kagagawa ni Sho, ngunit dumating si Haumea at sinabi nito na hindi makontrol ni Shinra ang kanyang kapangyarihan kaya nasaksak nito ang sarili. Tinanong ni Shinra si Haumea kung ano ang plano nila kung bakit kinokolekta nila ang Adola Burst. Ibinunyag ni Haumea na gamit ang mga Adola Burst ay maaari na nilang simulan muli ang Great Cataclysm. Gayunpaman, kinumpronta ni Sho si Haumea at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang nakaraan 12 taon na ang nakalipas, ngunit tumanggi si Haumea na sumagot at ginamit nito ang kuryente kay Sho upang magkusa itong umalis na sa lugar. Nang subukan ni Shinra na tawagin si Sho pabalik, pinigilan siya ni Haumea at tinapakan ng espada upang siya ay patahimikin. Mabuti na lamang ay dumating si Lieutenant Hinawa at Arthur upang salakayin si Haumea. Sinubukan ni Haumea na kuryentehin ang utak ni Arthur, subalit wala itong epekto at napagtanto ni Haumea na na-deflect ito ni Arthur dahil nagtataglay ito ng plasma flame. Gayunpaman hindi na din nagtagumpay pang kunin ni Haumea si Shinra, sapagkat dumating na ang buong Company 8 at si Captain Obi ay sinubukang pabagsakin ng isang haligi upang madaganan si Haumea. Nang magsimula ang tuloy-tuloy na lindol, sinamantala na nila Haumea at iba pa na makatakas, dahil dito napilitan na ding umatras ang Company 8 at tagumpay naman silang nakalabas sa Nether, at agarang dinala si Shinra sa pagamutan. Mula sa Special Fire Force Hospital 6, nakatanggap ng emergency si Dr. Huang mula sa Company 8 at agarang dinala nila si Shinra sa Extensive Care Unit. Buong pusong nakiusap si Captain Obi na iligtas si Shinra, ngunit tapat na sinabi ni Dr. Huang kay Obi na wala pa siyang naging pasyente noon na nagtataglay ng Adola Burst. Kaya hindi niya masisiguro ang buong kaligtasan ni Shinra, pero gagawin nila ang lahat upang maisalba pa ang buhay nito. Sa pagsisimula ng operasyon, ginamit ni Dr. Huang ang Serpent Flame niya upang ito ang gumamot sa mga napinsalang organ ni Shinra at mga natamaang vital points. Ilang oras ding tumagal ang operasyon, at makikita si Lisa na kasalukuyang nakakonfine dahil hindi pa maayos ang kanyang pag-iisip. Ipinaliwanag ni Tamaki kay Arthur na ang Company 6 ay may malalim na kaalaman pagdating sa medisina at Adola Burst, pati na rin sa paggamot ng mga bihirang special cases tulad sa kalagayan ni Shinra. Samantalang humanga si Dr. Huang sa dalisay ng Adola Burst sapagkat malaki ang naitulong nito upang mabilis na makarecover si Shinra. Makalipas ang 3 araw ay tuluyan ng nagising si Shinra, naalala niya na bigo siyang maligtas ang kanyang kapatid, gayunpaman dinalaw siya ni Captain Burns at humanga dahil naging matagumpay ang operasyon ni Shinra. Nagtataka si Shinra kung bakit ang isang high-ranking soldier ay bibisitahin siya. Sinabi ni Captain Burns na naparito siya upang pag-usapan nila ang sunog na naganap noong 12 taon na ang nakakalipas. Natuklasan ni Shinra na alam lahat ni Captain Burns ang tungkol sa sunog simula noon pa, pati na din nabuhay pa si Sho at nakuha ito ng Evangelist. Dahil dito ay hindi nagustuhan ni Shinra na hindi man lang iniligtas ni Captain Burns si Sho noon, kaya naman nauwi sa tensyon ang mapayapa sanang pag-uusap.
Nakita na lamang ni Asako at Lieutenant Onyango na naglalaban sina Shinra at Captain Burns. Agad na inutusan ni Asako si Shinra na bumalik sa pagpapahinga dahil hindi pa ito lubusang magaling. Subalit sinabi ni Lieutenant Onyango na hindi nila mapipigilan ang dalawa dahil matigas ang ulo ni Captain Burns. Dahil sa mga pag-atake ni Shinra ay nagsimula na ding mag-init si Burns at nagpasiklab ito ng kapangyarihan niya na nagpatalsik kay Shinra. Sinabi ni Captain Burns na hindi pa din sapat sa kanya ang lakas ni Shinra upang ibunyag pa niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Dahil dito, mas lalong nag-init si Shinra at handa niyang ipakita ang buo niyang lakas upang mapilitang magsalita si Captain Burns. Alam ni Shinra na hindi magiging madali ang laban na ito, kaya naman sumugod siya ng buong lakas at hindi alintana kung sino ang kanyang kaharap. Nang tuluyan silang magkasalpukan, tumigil na si Captain Burns sapagkat sapat na para sa kanya ang ipinakita ni Shinra upang sabihin na niya ang katotohanan. Sinabi ni Captain Burns na ang isa sa nakalaban ni Shinra na Evangelist ay aktibo na ito noon pang 12 taon na ang nakakalipas. Sinabi ni Captain Burns na ang Evangelist na si Haumea ang isa sa may pakana ng insidente, ito ang kumuha kay Sho noon at pinaniniwala ang may kinalaman sa pagiging Demon Infernal ng kanilang ina. Makikita sa nakaraan na kahit isang infernal na ang kanilang ina ay hinahanap pa din ito si Sho. Ibinunyag ni Captain Burns na ang Adola Burst ni Sho ang nagsanhi ng sunog noon. Dito napagtanto ni Shinra na ang inakala niyang demonyong kumitil sa buhay ng kanyang pamilya ay ang sarili pala niyang ina. Labis na masakit para sa kanya na ang nilalang na buong puso niyang kinamumuhian ay ang kanyang ina pala. Dagdag pa ni Captain Burns na dumating siya sa insidente 15 minuto matapos magsimula ang sunog, agad nilang na-rescue si Shinra at nagpupumiglas ito dahil gusto nito iligtas ang kanyang ina at kapatid. Makikita si Haumea ay aliw na aliw sa pagpapahirap sa ina nila Shinra, gayunpaman pumasok na si Captain Burns sa bahay upang magligtas, ngunit ang nadatnan niya ay ang isang Demon Infernal at karga nito si Sho. Sa mga sandaling iyon, inutusan ni Haumea ang Infernal na dalhin sa kanila ang sanggol. Pagkatapos noon ay agad itong naglaho at nagpakalayo. Mula noon, hindi na muling nakita ni na Captain Burns ang ina nila Shinra. Mahirap para kay Captain Burns na makita ang isang musmos na bata na makaranas ng ganitong trahedya, at kahit nalabag sa kanyang loob pinili niyang magsinungaling kay Shinra na patay na ang ina nito at kapatid. Ginawa niya ito upang ilayo si Shinra sa mga Evangelist at panatilihin siyang ligtas mula sa apoy. Ngunit tila tadhana na ang nagpasya sapagkat narito ngayon si Shinra at nalaman na niya ang buong katotohanan. Ngayon naniniwala si Captain Burns na gagamitin ni Shinra ang kanyang apoy upang makamit ang hustisya. Gayunpaman nais ni Shinra na makita muli ang kanyang ina, ngunit sa ngayon ay hindi na niya magamit ang Adolo Link, pero naalala niya ang kapitan ng ika-4 na kumpanya at umaasa siyang matutulungan siya nito. Subalit natuklasan ni Shinra na lolo pala ni Asako ang kapitan ng ika-4 na kumpanya, kaya naman tinanong niya kung may pag-asa bang makausap niya ito. Gayunpaman sinundo na ni Vulcan si Shinra. Alam ni Vulcan na hindi maaalis kay Shinra ang lubusang pag-aalala sa kanyang kapatid. Iminungkahi ni Vulcan na huwag ipakita kila Sister Iris ang kanyang kalungkutan dahil mag-aalala lamang muli ang mga ito. Ipinaalala ni Vulcan kay Shinra na hindi siya nag-iisa sa kanyang problema. Maya-maya ay nakabalik na din si Shinra sa kanilang istasyon, masaya siyang sinalubong ni Sister Iris at Maki sa kanyang pagka-discharge sa hospital. Gayunpaman pinili ni Shinra na umarte ng normal at itago ang problema sa kanyang mga kasama, at kagaya pa din ng dati napakaraming mga dokumentong kailangan niyang ayusin. Bago ang lahat ay nag-report muna siya kay Captain Obi tungkol sa mga nalaman niya kay Captain Burns, at balak niyang kausapin ang kapitan ng ika-4 na kumpanya para mas makakuha pa ng mga impormasyon na makakatulong sa kanila. Subalit ang tanong ni Captain Obi ano ang gagawin ni Shinra kung sakaling matagpuan niya ang kanyang ina na isa pa ding infernal. Sa kabila ng lahat ng sakit at katotohanan, buong pusong sinabi ni Shinra na gagawin niya ang lahat upang ibalik sa normal ang kanyang ina. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.